santo ng langit, Venturina. Pagkatapos mong mamatay, naging santo ng langit ka. 50 taon kang nagtiis sa mahigpit na pagsasanay. Kailangan mo lang lampasan ang huling pagsubok na ito ng kidlat. At makakamit mo na ang pagiging santo ng medisina. Ang huling banal na pagsubok dapat ay puti. Bakit ngayon ay naging pula? Baka naman itong pulang kidlat ay nagpapahiwatig na ang santo ng langit ay may natitira pang pagkakatali sa mundong ibabaw. Santo ng langit. Nasaan ako? Hindi ba ako nabigo sa pagsubok? Ang boses ko. Nakapunta ako sa katawan ng isang batang babae na kapangalan ko. Siya ang anak ng dating asawa ni Boss Venturina. Sabi nila kakagaling lang niya sa probinsya. Ngayon nagkakagulo siya sa libing. Talagang yung galing sa probinsya. Walang modo. Kasi ang pamilya Su, ang numero unong mayamang pamilya sa lungsod ng Bayani, ang pamilya Venturina ay sangay ng pamilya Su. Umaasa sila sa malaking puno ng pamilya Su. Libing pala ito ni Xing. Nakapunta ako sa 50 taon sa hinaharap. Hindi, matibay ang kapalaran ng anak ko. Dapat ay walang sakit at sakuna at mabubuhay hanggang 100 taon. Bakit namatay siya sa edad na 60? Huwag mo akong hawakan. Ling Xiao Venturina, ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong ama? Ito ang libing ng iyong lolo Su. Palagi kang nagkakagulo. Napahiya ang buong pamilya Venturina dahil sa'yo. Faye Venturina, nung itinulak mo ako sa hagdan, walang sino man sa inyo ang nagsalita laban sa kanya. Ngayon, sinisiraan niyo pa ako. Ito ba ang asal ng mga kilalang tao? Ikaw. Ling Xiao, alam ko, natatakot kang pagalitan ka ni mama at papa pero hindi ka dapat nagsisinungaling at naninirang puri sa iyong kapatid. Ate, paumanhin. Ako ang nagtulak sa'yo. Huwag ka nang magkagulo. Nakatingin sa atin ang lahat. Itong batang ito, ang taas ng hagdan. Hindi ka namatay sa pagkahulog. Pinipilit mo pa akong humingi ng tawad. Tingnan natin kung hindi kita mapapainitan. Napakabata pa, ngunit napakasama na ng ugali. Paulit-ulit na binabalak ang kapahamakan ng iyong ate. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Anong gagawin mo? Huwag kang pumunta sa lamay. Pigilan siya. Walang sino mang makakapigil sa akin ngayon. Pupunta ako sa lamay para iligtas si Su Jianxing. Nababaliw na siya. Diretso niyang tinawag ang pangalan ni Ginoong Su. Isang bata lamang. Paano niya mabubuhay ang isang patay na tao? Ginoong Su, ang buhay mo'y puno ng makulay na karanasan. Ang kanyang ina ang pinakamahusay na manggagamot noong kanyang kapanahunan. Nang pumanaw ang kanyang ina, gamit ang mga resipe na iniwan nito, pinangunahan niya ang pamilyang Su sa pandaigdigang yugto at naging pinakamakapangyarihang pamilya sa siya. Nang ako'y mamatay, si Xing ay teenager pa lamang. Paano? Sa muling pagkikita ay nagkahiwalay na tayo magpakailanman. Huwag kang mag-alala, Xing. Ililigtas kita, anak. Pakiusap sa lahat ng naririto, magluksa para sa yumaong pinuno ng pamilyang Su. Unang yukod. Ikalawang yukod. Ama, bigla kang namatay at iniwan mo ang malaking pamilyang Su. Ano ang gagawin ko? Ikatlo. Paumanhin, Ginoong Su. Pasensya na sa aking anak. Dadalhin ko na si Wenling Xiao palayo. Ang dalawang dalaga mula sa sangay na Wen ay nag-away sa labas ng lamay. Siya at si Huaijin ay magkamukhang magkamuka. Kaya ba siya ang ina po ni Xing? Ano ang relasyon mo kay Su Jianxing? Ano ang relasyon mo kay Su Jianxing? Ang lakas ng loob niyang tawagin ng direkta ang pangalan ng patriarka ng mga Salcedo? Ganito ba ang pagpapalaki sa pamilya ninyong mga Venturina? Ginoong Salcedo, pasensya na po. Di pa sanay ang batang to. Tingnan niyo po, magkamag-anak pa naman tayo. Sana'y maging maluwag ang inyong puso. Umalis kayo. Gusto niyong ulitin ko? Simula bukas, wala nang pamilyang Venturina sa buong lungsod ng Bayani. Tatay, kaklase ko si Faye Venturina. Mabait na bata siya. Pwede bang patawarin niyo ang pamilya nila? Pinapalayas na nga sila sa libing. Iyon na ang pinakamalaking konsiderasyon para sa malayong kamag-anak. Para sa isang dayuhan, hahayaan mong hindi mapanatag ang lolo mo sa kabilang buhay? Nauunawaan ko, tatay. Pangalawa lang naman talaga ang mga Venturina. Ngayon, nasagasaan pa nila ang mga Salcedo. Tapos na ang mga Venturina. Su Tingxian ay apo ko sa tuhod. Uwi na.
Hayaan niyo akong tingnan siya. Baka may pag-asa pa. Ito, ano ba? Tatay, nababaliw na ba ang ate? Walang hiya ka. Kulang pa ba ang kahihiyan na dinala mo? Ginulo mo ang libing ni Ginoong Salcedo? Gusto mo bang ipahamak ang pamilya natin? 4 na araw nang nakaburol. Lampas na sa 7 araw. Kahit ang Diyos ay hindi na siya mabubuhay. Kalokohan. Biglaan ang pagkamatay ng aking ama. Kahit ang mga eksperto ay hindi siya naisalba. Ikaw, isang batang babae, paano mo siya bubuhayin muli? Malamang, hindi mo nga alam kung ano ang buhay at kamatayan. Patay na siya. Ano man ang resulta, wala namang mawawala sa mga Salcedo. Hayaan niyo na akong subukan. Sandali. Ang lalaking ito, siya ang paboritong bunso ng patriarka ng mga Salcedo, si Teo Salcedo. Kuya, sa tingin ko itong bata ay medyo pamilyar. Sa silid-aklatan ng matanda, may larawan ng isang babaeng bata pa. Halos magkamukha sila nitong bata. Baka siya nga ang posibleng anak siya ng matanda, anak sa labas. Hindi ko hahayaang makuha ang yaman na aabot sa bilyon-bilyon at maibahagi kahit konti sa isang batang babae na hindi kilala ang pinanggalingan. Isang maliit na batang babae ang naglakas loob na guluhin ang lamay ng aking ama. Kung kumalat to, kakatawanan lang ang pamilya Su. Puno ng masamang espiritu at malalim ang kasalanan. Paano nagkaroon ng pamilya Su ng isang katulad mo? Ampon pala siya, kaya pala wala siyang kahit katiting na ugali ng pamilya Su. Sa murang edad, naglakas loob kang siraan ng mga nakatatanda? Ginoong Wen, ganito rin ba kayo sa bahay kapag sinisiraan ng pamilya Su? Hindi po. Pakisuyo, pangalawang Ginoong Su. Bata pa kasi hindi niya alam ang sinasabi niya. Sana'y patawarin ninyo siya. Uuwi kami at disiplinahin siyang mabuti. Kuya, nakita mo ba? Kahit isang malayong kamag-anak ay kayang tapakan tayo ngayon. Hindi mo pa ba sila palalayasin? Mga tauhan, palayasin ninyo ang buong pamilya Wen. Ginoong Su, pakisuyo, patawarin ninyo ang pamilya Wen. Patawarin ninyo kami. Bata lang po siya, hindi pa maayos ang pag-iisip. Wala po kaming kinalaman dyan. Ginoong Su? Isang maliit na batang babae ay may ganong kalakas na puwersa? Anak ko, Ilang dekada ang lumipas, hindi ko inaasahang muling magkikita. sa ganitong paraan, magpakailanman ang naghiwalay. Sa hinaharap, palalaganapin ko ang mga reseta ng aking ina. Gusto kong maging tulad ng aking ina, isang kahanga-hangang tao. Magagawa mo yan, Shing. Walang pulso. Ang mga labi ay nangingitim. Ang mukha ay namumutla. Baka naman, Nalason? Hindi lumalaki ang mga balintataw. Binigyan siya ng 7 araw na nakamamatay na lason. Kung walang mabibigay na antidote sa loob ng 7 araw, ang pagkukunwaring patay ay magiging totoong kamatayan. Sino ang may balak patayin ng anak ko? Kailangan ko ng karayom. Bakit ang tingin niya ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na parang nakilala ko na siya dati? Bigyan siya ng karayom. Kung maililigtas niya ang aking ama, siya ang magiging pinakamalaking biyaya ng pamilya Su. Gumalaw ang kamay ni Lolo. Gumalaw ang kamay ni Lolo. Itay, buhay na po talaga kayo. Doktor, si Ling Xiao ng aming pamilya ang nagligtas kay Lolo Su. Kaya ang aming pamilyang Wen ang pinakamalaking tagapagligtas ng pamilyang Su. Nagkataon lang talaga na swertihin niyang walang kwentang to. Ako mismo ang nagbigay ng pekeng lason sa matanda. Maliban sa akin, walang may antidote. Imposibleng magising siya.
Hayop ka. Itay, Manugang mo siya. Ang ganitong kasalanan na labag sa moralidad na gawa mo pa. Tao ka pa ba? Tao ka pa ba? Tao ka pa ba? Tao ka pa ba? anong klaseng manugang yan? Hindi naman ako tunay na anak mo. Ako'y anak lang ng nanay ko at ng ibang lalaki. Dahil lang ba hindi ako tunay na miyembro ng pamilya ninyo, wala kang ibibigay sa akin. Lahat ng ari-arian ibibigay mo kay Suting Shen na walang kwenta? Alam mo ba? Alam ko. Alam ko na. Siyempre alam ko. Tay, Matandang hayop. Sa huling paglalakbay mo, huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mo dahil hindi mo ako ginawang tagapagmana. Ang pamilya Su, dapat ay akin. Sige, ngayon, nasa isang bangka na tayo. Patay na ang matanda. Suting Shen. Ay hindi na gaanong mahalaga lahat ng pag-aari ng pamilya Su. Ay akin lahat. Pakiusap maging matatag Ginoong Su. Ang dating pinuno ng pamilya Su ay hindi nagising. Ito ay wala lang paggalaw ng nerbiyos pagkatapos mamatay. Ako'y naniwala sa biruan ng isang bata, pinayagan siyang galawin ang iyong bangkay. Ama, pasensya na po sa inyo. Mahal namin mismo lang ng sobra ang ama, hindi kita sinisisi. Kuya, ang lambot ng tenga mo, naniniwala ka pa sa sinasabi ng bata. Ang manghuhula sinabi pa na ako ang magiging pangulo ng pamilya. So naniniwala ka ba? Su Jianxing, matagal lang siyang nakatulog. Ang init ng katawan ay hindi pa ganap na bumabalik. Maghintay lang ng sandali at siya ay gigising na. Kalokohan, hindi ko napapayagan ikaw, isang batang babae na galawin ng walang pahintulot ang bangkay ng aking ama. Tagapangasiwa takpan ang kabaong at paalisin ang mga bisita. Mula ngayon, putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Wen. Siya ay mayroon na sa akin pag-iingat at hindi na siya maniniwala sa sinasabi ko. Hayaan na ngayon ay tapos na ang pagtusok ng karayom bukas, huling pagtusok na lang, si Jianxing ay magigising na. Bukas sisikapin kong pumasok muli. Talagang ipinagmamalaki ka ng ina mo, Xing, na mamuno sa Su family papunta sa international na entablado upang makita ng mas maraming tao ang traditional Chinese medicine. Bibigyan ka ng iyong ina ng bagong buhay at mabubuhay kang malusog hanggang sa pagtanda. Kapag pumapasok sa kwarto ng iba, ang pagkatok ay ang pinakabatayang asal. May mukha ka pang magsalita tungkol sa asal? Halika rito, tumayo ka ng maayos. Ginulo mo ang libing ni Lolo Su at ikinahihiya ang pamilya Wen na tinututukan ng mga kilalang tao sa buong lungsod ng bayani. Bumagsak ang stock market, walang hiya ka, lumuhod ka at tanggapin ang parusa ng pamilya. Kung buhay o patay si Su Jianxing, malalaman natin pagkalipas ng 3 araw. Ikaw. Mahal, Ling Xiao, hindi niya sinasadya na magalit ang pamilya Su. Huwag kang mag-alala, kahit mabangkarote ang pamilya Wen, hindi kita iiwan. Tatay, kaklase ko si Suming. Magkaibigan talaga kami. Tiyak na paiimbestigahan ko si Suming na makiusap para kay ate. Tingnan mo ang kapatid mo at ang nanay mo napakaresponsable, tapos ikaw ayaw mong magbago. Nagpapanggap ka lang. Ako, wala pang ipinanganak na may lakas ng loob na saktan ako. Ano ang nangyayari sa tingin niya? Nakaramdam ako ng pangamba mula sa isang batang galing probinsya na walang pinag-aralan. Lagi kang may gulo, wala kang respeto sa nakatatanda. Mula ngayon, hindi ka nalalabas ng kwarto. Umalis na tayo. Akala mo makukulong mo ako sa isang pinto lang? Panaginip lang yan. Anak ko, Xing, sasaklolohan ka agad ng iyong ina. sakto, magpapanggap ako ng multo para takutin siya. Para malaman niya kung gaano kagaling ang binata kong ito. Singer, nandito na si Inay. Huling pagtusok na lang. Magigising ka na. Gumalaw ang daliri ni Lolo. Multo. Suming, kumalma ka. Walang multo.
Mama, tulong. May multo, may multo. Mabuti nga at natakbo. Para hindi na makagulo pa, talagang humihina ang bawat salinlahi. Noong ganyang edad na si Shinger, nakakatulong na siya sa pagbuhat ng bangkay. Sige na nga. Pagkagising ni Shinger, kapag nakaluwag na ako, sasawayin ko ng mabuti ang batang to. Papa, tulong. May multo, may multo. Imposibleng muling mabuhay ang matandang yon. Honey, kanina lang sabi ni Ming may multo sa lamayan. Totoo bang may multo sa lamayan? Hindi ako naniniwala sa multo. May mga taong nagpapanggap lang ng multo. Tatay, multo, may multo. Wenling Xiao. Nandito na naman si Wenling Xiao. Nasa tabi siya ng kabaong ni Lolo. Pupunta siya para saktan si Lolo. Pinilit pa niya ako. Nadalhin siya sa lamayan. Kapag hindi ako sumunod, sasaktan niya ako. May masamang balak siya. Hulihin niyo siya. Wenling Xiao, ikaw na naman. Nagkagulo ka sa libing kaninang umaga, ngayon gabi, pumasok ka sa bahay namin. Pinilit mo ang anak ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Dapat may hangganan din ang pagiging pasaway. Narito ako para kay Su Jianxing. Ang ugnayan ko sa kanya at sa pamilya Su, kapag nagising na siya, malalaman nyo na lang. Itong dalagita, anak siguro ito ng anak sa labas ng matanda. Kaya pala kaninang umaga, ibinuwis mo ang buhay mo para iligtas ang matanda. Takot ka palang mawalan ng sandigan at hindi makakuha ng mana. Mahal, itong dalagita, paulit-ulit na niyang ininsulto ang pamilya Su. Dinungisan pa niya ang labi ni Lolo. Palayasin niyo na siya, baka masira pa ang pangalan ng pamilya Su. Ikaw pa ang magsasalita tungkol sa pangalan? Mukhang masungit, malandi, may dala siyang masamang hangin. Ang pamilya Su may manugang na tulad mo, isang kahihiyan para sa pamilya Su. Ikaw? Hindi lang tanga, bulag ka pa. Ginagamit ka na ng mga taong malapit sa'yo, hindi mo pa alam. Gago, kahit paano namatay ang sarili mong ama, hindi mo alam, ginagago ka na ng iba. Walang utang na loob, lumuhod ka at tanggapin ang parusa. Kung hindi ka pa rin magsisisi, palalayasin kita sa pamilya Su. Itong matatag na tingin parang yung tingin ni Itay nung ipapataw sa akin ng parusa. Mahigpit ang kapaligiran ng lamay. Paano mo pinapasok ang isang bata para magsalita ng kalokohan dito at manggulo sa katawan ng ama? Mga bantay, palayasin siya. Ano ka ba? Bitawan mo ako, mga bantay, mga bantay. Tanga, tanungin mo ang kapatid mo nakita ni Su Jianxing ang kalokohan ni Carmen Reyes. Sino ang gumamit ng florera? Para paluin si Su Jianxing? Sino ang 7 araw na nakamamatay na lason ipinasok sa bibig ni Su Jianxing? Ikaw? Ang asawa mo at ang kapatid mo ay naghihintay na matapos ang 7 araw para mamatay si Su Jianxing at kunin ang binago na testamento para agawin ang pamilya Su at ang daan-daang taong negosyo. Hindi pwede. Paano niya alam ang lahat ng detalye? Swerte lang siya. Walang butas sa plano ko, hindi ito mahahalata. Patay na ang matanda, walang ebidensya kung hindi ako magsasalita. Walang makakagawa sa akin. Carmen, pangalawang kapatid ang pagkamatay ng ama. May kinalaman ba kayo? May kalokohan ba kayo? Kuya, inamin ko, mas pinapaboran ka ng ama, nagreklamo ako pero sa pagtulong ko sa'yo ng matagal. Hindi ako nagreklamo kahit isa magkapatid tayo magkadugtong ang buto ngayon dahil sa isang bata na nagbabanggit ng kalokohan, nagduda ka sa akin. Pagkamatay ng ama, ikaw lang ang natitira kong kamag-anak. Sige kung ganito, mamatay na rin ako. Ama, kasama mo ako. Pangalawang kapatid, huwag. Mahal, talagang malinis ang relasyon namin ng pangalawang kapatid ko. Ngayon dapat mong paniwalaan. Hindi ako dapat nagdududa sa inyo.
Walang maaaring gumawa ng masama sa ama sa pamilya Salcedo. Napakakupad na walang pag-asa. Masamang anak, naglakas loob kang tumakas. Ginoong Salcedo, nalock na namin siya sa loob ng bahay. Pero hindi namin inaasahan na binuksan niya ang lock at tumakas. Sa sandaling nalaman namin, agad naming dumating. Huminahon ka. Ngayon ay desidido kong turuan ang masamang babae. Para sa paglabag mo sa akin, nabugbog ka, karapat-dapat. Masamang anak, papatayin ko kayo. Subukan mong galawin ako. Ang pamilya Wen ay pumunta sa pamilya Salcedo para lamang mag-perform ng palabas. Umiiyak at nagwala para magpanggap na turuan ang anak para hilingin na palayain ko ang pamilya Wen. Tinuring mo ako bilang tanga, mga tao. Ang lahat ng pamilya Wen, sampahan ng 100 sampal at pagkatapos, palayasin. Ang tangang bata, kanino siya nagmana? Ang malambot na paraan ay hindi epektibo. Kailangan ng matigas na paraan. So Tingshen, handa ka bang makipagtaya sa akin? Ano ang taya? Tayaan kung maaari kong buhayin ang Su Jianxing. Kapag natalo, haharap ako sa anumang parusa. Hindi ako maglaban. Kapag nanalo, ang lahat ng pamilya Salcedo na narito ay dapat lumuhod. Magalang na tawagin ako bilang matandang ninuno. At sundin ang lahat ng sinasabi ko. Para sa masamang babae na Carmen Reyes na nagplano ng pagpatay sa ama. Ang masamang anak na Theo Salcedo na nagpatay ng pangulo ng pamilya, ipapasa sa akin para linisin ang pamilya para sa inyo. Masamang anak, hindi pa sapat ang pinsala mo sa pamilya Wen? Ginoong Salcedo ang taya niya, huwag mong seryosohin, bata lang. Kuya, patuloy mong papayagan ang batang babae. Magpanggap hanggang saan? Oo, mahal. Siya ay naglalabas ng kasinungalingan. Huwag mong paniwalaan siya. Ang batang babae natakot ba at nawala sa isip? Ang taya! Tinanggap ko. Isang salita tapos, ang sinungaling magpakailanman, hindi magkakaroon ng biyaya. Kung hindi mo mailigtas ang tatay mo, ang buong pamilya Wen ay aalisin sa talaan ng angkan. Hindi na kayo magiging sangay ng pamilya Su. Ginong Su, pakiusap, huwag mo kami parusahan. Ang kasunduan ay dahil lang sa walang kwentang babae na ito. Wala itong kinalaman sa pamilya Wen. Oo nga, pakiusap, huwag mo kami parusahan. Kasalanan ni Wen Lingxiao ang walang kwentang babae na ito. Ayaw kong pumunta sa probinsya. Ayaw kong makisama sa mga batang gubat na iyon. Amoy sila ng kahirapan. Wen Lingxiao, ayaw ko sa iyo. Wen Lingxiao, gusto mo bang ilagay ang pamilya Wen sa alanganin? Satisfied ka ba? Katulad mo ang maagang namatay na mama mo. Likas na malas. Wen Lingxiao, mabilis, lumuhod ka. Mag-apologize ka sa pamilya Su. Hindi dapat mamatay ang Su Jianxing. Ngayong gabi, sigurado ako na magigising siya. Shing, gumising ka. Bumalik na ang mama. Tumayo. Ano ang nangyari? Anong nangyari? Hayop na babae ka. Totoong tumulong ka pala, nagising na si Lolo. Itong matandang ito, imposibleng buhay pa. Imposible. Wala nang buhay si Lolo, maliban na lang kung may himalang mangyari. Imposibleng magising siya. Nang ako'y nakatulog, parang naamoy ko ang bango ng gamot ni nanay. Sing, bumalik na si Inay. Sinusundo ka na ni Inay. Ang kakaiba. Ano ba talaga ang nangyari? Parang may gustong pumatay sa akin. Baka naman pagkatapos matamaan si Lolo na wala sa kanyang alaala. Tatay, Nagising ka na rin po. Akala namin ay...
Buti na lang at naawa ang langit. Sa panahong wala kayo, parang impyerno talaga ang buhay. Sino ang may balak patayin si tatay? Hahanapin ko siya at gagawin kong karneng giniling. Teo Salcedo, ikaw ang salary na nagpapanggap ka pa. Ito, bata, kahit na iniligtas mo ako, at ikaw ang aking tagapagligtas, ngunit sa lahat ng bagay kailangan ng ebidensya. Anak ko siya. Paano niya ako papatayin? Walang basihan ito, mahirap paniwalaan. Tama si tatay, huwag mo akong pagbintangan. Tatay, sa loob ng maraming taon para sa pamilya Salcedo, para sa inyo, nakikita ninyo ang lahat. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Genghis Wen, kahit na magaling ka sa medisina at nailigtas mo si Lolo, ngunit hindi ka naman detective, paano mo nalaman kung sino ang gumawa nito sa aking ama? Habang si Lolo ay hindi pa nakakaalala, mag-isip ka pa ng paraan. Sige. Tatay, mahina pa po kayo, baka naman. Samahan ko na lang po kayong umuwi at magpahinga. King, nakalimutan mo na ba ang itinuro sa iyo ni Inay? Huwag basta maniwala sa iisang panig. Hindi mo man lang nakilala si Inay at naniniwala ka pa sa sinungaling. At kayo, bakit ba kayo ang tatanga-tangang mga apo? Mga tanga, lumuhod kayo. Xing, nakalimutan mo na ba ang itinuro sa iyo ni Inay? Huwag basta maniwala sa iisang panig. Lumuhod ka. Ang tono nito, parang si nanay ang nagsasalita, pero imposible. Matagal nang patay si nanay, bata lang siya. Ikaw ba si Inay? Ikaw ba ang nanay? Nabaliw na ang matandang lalaki dahil sa palo ko. Naniniwala talaga siya sa kanyang kasinungalingan. Tinatawag niyang nanay ang isang bata. Nabaliw na ang lolo. Tinatawag pa niyang nanay ang batang yan. Nanay. Tatay, nahihilo ka lang. Isang maliit na babae lang siya mula sa malayong kamag-anak. Paano siya magiging lola? Kusheng, hindi mo rin nakilala si Lola? Go Sheng. Gusheng ang palayaw ni Boss Su. Paano mo nalaman ang palayaw ko? Bakit? Dahil ang palayaw mo, ako ang nagbigay noon. Nanay, Bakit? lahat Su Jansing ang tawag sa akin. Ikaw lang at si tatay ang tumatawag sa akin ng Xinger. So Jiangsing ang totoong pangalan mo, Singer ang palayaw mo, ang mga taong malapit lang sa'yo ang pwedeng tumawag sa'yo ng Xinger. Ang anak ni Erhuang Sanhuang ang pangalan. Eh, ang anak ko sa hinaharap, ano kaya ang ipapangalan? Siya, Gusheng na lang ang ipangalan. Tama, ang panganay na anak, Go Sheng. Ganon nga nangyari. Huwag kang tumawa. Kahit malaman mo, ano naman ang magagawa mo. Hindi ko alam. Saan mo nakuha ang chismis na yan? Nagpapanggap ka lang. Gusto mong sirain ang samahan naming magkapatid, hindi ba? Gago, ang akala mong mabuting kapatid, gusto ka pang patayin ng tatay mo, gusto ka ring patayin. Ang laso na pumatay kay Xinger may naiwan din para sa'yo. Ano? Tumahimik ka. Paano ko naman papatayin ang kuya ko? Anong mapapala ko sa pagpatay sa kanya? Huwag mong isipin na dahil bata ka, pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano. Parang sinapian ka ng demonyo. Oh, sinapian nga ako. Ako ang lola ninyo. Ako at ang aking pangalawang kapatid, magkasama na sa loob ng mahigit 20 taon. Naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, huwag kang magalit kung kalimutan namin ang utang na loob sa iyo at palayasin ka sa angkan ng mga Salcedo. Kuya, hindi ko kailanman inaisip na pagtaksilan ka. Ang naisip ko lang ay tayong magkapatid, ang palakasin at palaguin ang angkan ng mga Salcedo. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Ang paggawa ng kasuklam-suklam at labag sa moralidad na bagay na ito ay mag-iiwan ng ebidensya. Ano ang sinasabi mo? Anong ebidensya? Ang tiyak na tono ng boses na ito, parang katulad ng kay nanay nung nagsasalita siya. Baka ang batang babae na ito ay si nanay? Bumata siya. Ang isa pang pakete ng 7 araw na nakamamatay na lason ay nasa loob ng safe sa kwarto ni Teo Salcedo. Jiang, pumunta ka agad sa kwarto ng pangalawang Ginoo. Tingnan mo. Kayo, pangalawang kapatid, hayaan mo lang siyang mag-imbestiga. Ang batang ito, naniniwala ako na wala kang kasalanan. Itinago ko ng napakatago ang lason kahit si Carmen Reyes ay hindi alam. Paano niya nalaman? Ano, Gino, may isang pakete nga ng gamot sa safe at may isang binagong testamento. Ito,
Pangalawang kapatid. Ito, paglalagay ng kasalanan. Ama, nilagyan ako ng kasalanan. Ang batang ito ay tiyak na may kasabwat para ako'y idawit. Kuya, maniwala ka sa akin. Nagsisinungaling ka pa rin. Ang kombinasyon ng safe ay nagbabago. Kailangan itong kalkulahin batay sa petsa. Ang pangunahing kombinasyon ay tungkol sa lihim ng angka ng Salcedo. Tanging ang tunay na mga Salcedo lang ang nakakaalam. Hindi kaya sina Teo Salcedo at Su Jiansing ang naglason sa kanilang sarili? Oo, hindi, mali. Kakaiba. Ang kombinasyong alam lang ng tunay na mga Salcedo, binisita Jiang. Paano mo nalaman? Nakuha ko na. Tiyak na ang mga Wen ang nagnakaw ng mga lihim ng pamilyang Su. Mga Wen, ang lalim ng pag-iisip ninyo. Wala nang pag-asa ang tangang apo kong ito. Sabi ko nga, ba't kakaiba ka agad? Una, bigla ang nagkasakit si ama. Tapos bigla kang sumulpot at pinagaling siya. At lagi mo pang inaaway si pangalawang kapatid. Tama. Ama, matagal nang may masamang balak ang mga Wen. Baka gusto pa nilang lupigin ang aming pamilya. Pwede bang maging mas tanga ka pa? Tama ang kuya ko. Wala akong sama ng loob sa inyo. Mula nang pumasok ka, ako na ang target mo. Bakit? Siguradong utos ng mga Wen ito. Di ba? Hindi ba't ang anak kong babae na si Wen Lingxiao ang nagligtas kay Lolo Su? Bakit ako ngayon ang may masamang balak? Lolo Su, pakiusap, maging makatotohanan po kayo. Ang pamilya naming Wen ay maliit lang. Saan kami kukuha ng kakayahan na malaman ang ganoong klaseng lihim? Oo nga, Ginong Su, pakiusap, maging makatotohanan po kayo. Tiyak na itong salbahing ito ang nagsiyasat, wala kaming kaalam-alam. Si Wen Lingxiao ay isang malas. Patayin niyo siya. Nawalan na talaga ako ng masabi sa inyong mga lahi. Ang galing ng pagbabaligtad ng sitwasyon. Sabi mo hindi mo ipagkakanulo ang pamilyang Su? Katawa-tawa, alam mo lang na hindi ka tunay na anak ni Su Jiansing, kaya natatakot kang hindi ka makakuha ng mana, kaya nagplano ka ng pagpatay. Nagsisinungaling ka. Ako ay tunay na kapatid ng kuya ko at tunay na anak ng aking ama. Oo nga, paano naman pwedeng hindi tunay na anak ni ama si pangalawang kapatid? Tama siya. Ang pangalawa, hindi nga siya tunay kong anak. Bakit bigla na lang niya inilantad ang tunay kong pagkatao sa harap ng lahat? Naalala na kaya niya? Walang hiya, nakipagsabuatan ka kay Carmen Reyes para patayin ang puno ng pamilya at kunin ang daang taong yaman ng mga Su. Wala ka bang kahihiyan? Carmen Reyes. Ama, magsalita ka naman. Ganito ba? Ganito na. Hindi kaya naalala na ni Lolo Su ngayon. Kung naalala niya, wala na tayo. Ama, kakagising mo lang. Huwag kang mag-alala. Ikaw, Ama. Lolo. Jiansing. singer. Binibining Wen, sino ka talaga? Bakit mo alam ang maraming bagay tungkol sa akin? At saka, kamukha mo ang namatay kong nanay. Shinger, nung 6 ka pa lang, namatay ang tatay mo. Araw-araw kang umiiyak. Pinagtripan kita. Naging bituin siya sa langit. Kapag namimiss mo siya, gagawa ako ng bituin para mapatawa ka. Nanay, nasan si tatay? Nasa langit ang tatay mo. Tingnan mo, yun ang tatay mo. Tama, ito ay eksaktong katulad ng bituin sa alaala ko. Nung bata ka, puro laro ang inaatupag mo. Madalas kang lumiban sa klase. Nang mamatay ang tatay mo, bigla kang tumanda. Sabi mo, ipagtatanggol mo ang nanay mo at hindi ka na muling lumiban. Noong 13 ka, sumama ka sa akin para maghanap ng doktor. Habang tinutulungan ang isang sugatang sundalo, namatay ako dahil sa ligaw na bala. Bago ako mamatay, sinabi ko sa iyo, ang palatandaan ng pamilya Su ay nasa loob ng lihim na kahon sa Duobaw Cabinet.
Ang lokasyon ng palatandaan, tanging ako at ang nanay mo lang ang nakakaalam. Siya talaga ang nanay ko. Kata-kata lang yan. Iba ang sinabi ni tatay sa sinabi mo. Masipag at matiyaga mag-aral si tatay noong bata pa. At saka, yung mga sulat ng pamilya nasa safety deposit box sa kwarto ni tatay. Wala sa anumang duobaw cabinet. Walang hiya ka, lumuhod ka. Sa lahat ng mga taon, kahit na ampun kita, tanungin mo ako, hindi kita pinabayaan kailanman. Maging naitalaga ko na ikaw ang magiging susunod na pinuno ng pamilyang Su. Hayop ka! Ikaw pa, nakikiapid ka sa hipag ko. Nagplano kang patay ng tatay at kuya mo. Tatay, malinis ang relasyon ko at ni Hipag. Nang araw na yon, masama lang ang pakiramdam niya. Sinamahan ko lang siya. Kung mayroon talagang nangyari sa amin ni Hipag, kunin ako ng kidlat, mamatay akong masama. Tatay, sa pagitan ko at ng pangalawang kapatid, wala talagang nangyari. Malinis talaga kami. Tingshan, wala talagang nangyari sa akin at sa pangalawang kapatid. Tatay, si Xiaorui at ang pangalawang kapatid, hindi siguro ganoon. Tumahimik ka. Ako si Su Jianxing, iginagalang ng lahat. Paano ako nagkaanak ng tulad mong zero ang IQ, anak? Nanay. Nanay. Ano, si Ginoong Su ay tumatawag sa maliit na batang babae bilang nanay. Hindi ba ako nagkakamali ng pagdinig? Baka kakagising lang po ng amo. Malabo pa ang kanyang pag-iisip. Paano niya talagang may nanay ang maliit na batang babae? Mga tauhan, dalhin ninyo palabas ang suwail na anak na ito at ang babaeng ito na hindi marunong tumupad sa kanyang tungkulin at ipatupad. Ang parusa ng pamilya, ipadala sa mga tagapagpatupad upang alisin sila sa pangalan ng angkan at palayasin mula sa angkan ng Su. Sa buong buhay nila, hindi na sila papayagang tumapak muli sa angkan kong Su. Su Jianxing, kapag pinalayas mo ako, magsisisi ka. Dalhin na. Su Jianxing, Ang pangalawang kapatid at si Xiaorui, ganyan ba talaga silang klaseng tao? Huwag kang umiyak, Xing. Nandito na ang iyong ina. Tatay, kanina po ay tinawag ninyo siyang ina. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo naniniwala sa sinasabi ko? Ang kakayahan ng nanay ko na magbalik sa pagkabata ay tiyak na resulta ng kanyang pagiging mabuti at paggawa ng kabutihan noong nabubuhay pa siya. Naantig ang langit kaya pinagpala ng langit ang nanay ko, hindi ba nanay? Ngunit si Wenling Xiao, ang sinabi niya kanina ay talagang ibang-iba sa mga kwentong sinabi ninyo sa amin noong bata pa kami. Sabi ninyo, masipag kayong nag-aral noong bata at palaging masayahin. Yun ay isang kasinungalingan para sa inyo. Kailangan kong magtaguyod ng isang mataas at makinang na halimbawa sa harap ninyo. Siyempre, kailangan kong sabihin ito ng mas maganda. Medyo pinalaki ko lang ng kaunti, maintindihan ng nanay, di ba? Si Xing ay tulad pa rin ng pagiging malikot noong bata siya. Lolo, isa siyang batang gala at mas bata pa sa akin ng 1 taon. Paano siya magiging lola sa tuhod ko? Baka dahil sa malubhang sakit ng tatay, nauuhaw na siya sa alaala ng lola. Sige na, mahirap lang naman gumising ang tatay. Ituring na lang natin itong paraan para aliwin siya. Hindi kayo naniniwala sa akin, di ba? Ako... Ang ugali niya ay katulad ng kanyang lolo, sa tuhod, matigas ang ulo. Huwag kang magalit, Xing, nakasasama sa katawan ang labis na galit. Ako na ang bahala sa pagdidisiplina sa tangang batang ito para sa'yo. Sige nanay, sundin natin ang gusto ni nanay. Palaging seryoso at mahinahon ng tatay. Bakit kapag nakita niya si Wenling Xiao, parang nabibihag siya? Ito pa ba ang aking amang laging nakakapagplano ng maayos at hawak ang kalahati ng kapalaran ng lungsod ng bayani? Mula ngayon, ang aking ina ang magiging pinuno ng pamilya Su. Ang bawat salita niya ay dapat sundin ninyo. Ang sino mang lalaban sa kanya ay itataboy ko sa pamilya Su. Ina, sa iyo dapat ibigay ang bagay na ito. Wag na. Paano ko matitiis na si Xinger na may sakit ay magpakapagod para sa pamilya Su? Ang anak ni Walter Venturina ang naging pinuno ng pamilya Su. Ibig sabihin, ang pamilya Venturina ay malapit ng umunlad ng husto. Tiyak nakita ng langit ang aking katapatan. Nais ng langit na pagpalain ang pamilya Venturina. Ama, ipinasa ninyo ang posisyon ng pinuno ng pamilya Su sa isang 7 taong gulang na bata. Hindi ba't parang itinutulak ninyo ang pamilya Su sa kapahamakan?
Ano ang ibig mong sabihin? Simulat sa pool, ang pamilya Su ay umasa lamang sa ating ina. Ngayong ako'y tumatanda na, ipinagkakatiwala ko ang pamilya sa kanya. Hindi ba't nararapat lang yon? Ano ang problema? Sa tingin ko, kung sa'yo ipagkakatiwala ang pamilya Su, iyon ang tunay na pagkatulak sa kanila sa kapahamakan. Hindi ako sang-ayon. Ulitin mo ang sinabi mo, pumunta ka agad at lumuhod sa Ancestral Hall. Huwag na, mahirap lang nagising ang ama. Kahit na malugi tayo ng ilang daang milyon, basta't masaya ang ama, isang Walter Ling Xiao lang naman iyan. Magtitiis ako. Kailangan ko bang sundin ang walang kwentang batang ito na si Walter Ling Xiao? Ling Xiao, ang batang ito mula noong bata pa, naisip ko na siya ang magiging pinakamagaling sa pamilya nating Venturina. Tingnan mo siya ngayon, talagang naging matagumpay. Natuto ng napakagaling na medisina na iligtas ang buhay ni Lolo Su. Di ba? Ling Xiao, pagkatapos mong maging pinuno ng pamilyang Su, huwag mong kalilimutan ang pag-aaruga sa'yo ng pamilya nating Venturina. Tandaan mong tulungan kami ng mabuti, di ba? Kami ang tunay mong kadugo, tama ba? Oo, maaga pa lang matalino na si Ling Xiao at saka palagi siyang ipinagmamalaki ng pamilya nating Venturina. Mula ngayon, dapat laging magkasama ang ating dalawang pamilya. Tulungan. Oo, laging magkasama. Mabuti. Tingnan mo, napakabait. Gaya ng gusto mo, simula ngayon, hindi na angkan ang pamilyang Venturina ng pamilyang Su. Ako si Wenling Xiao at ang pamilyang Venturina, tapos na ang lahat. Grabe ka naman. Ako, mas grabe lang ng kaunti kaysa sa kalokohan mo. Gusto mo nang palayasin ang pamilyang Venturina sa angkan? Kalokohan? Namatay ang nanay ko nung 3 taong gulang ako. Wala pang 1 buwan, nag-asawa ulit siya agad. At hinayaan niyang lahat sa pamilyang Venturina na apihin ako. Pero ngayong naging pinuno na ako ng pamilyang Su, wala siyang hiya at lumapit din. Walang ganong kadaling bagay sa mundo. Ling Xiao, sinisiguro ko anak na itatrato kita ng mabuti. Para naman sa ating pagkakadugo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na magbago. Isang pagkakataon lang, pwede ba? Oo, kahit paano, si Walter Venturina ang tunay mong ama. Ang ginagawa mo, napakalupit naman. Mapanupil at walang utang na loob ang pamilyang Venturina. Ang hindi ko pagpapahirap sa kanila ay sapat ng bayad sa pagiging ama niya. Bayad na ang utang sa pag-aanak. Wala namang pag-aaruga. Saan ang galing ang pagiging malupit? Mga tauhan. Ling Xiao, ama mo ako. Ling Xiao, hindi mo pwedeng gawin to. Ling Xiao. Tao. Ling Xiao, ako ang ama mo. Ling Xiao, hindi mo pwedeng gawin to. Ling Xiao. Su Tingshen, naalala mo pa ba ang ating pustahan? Buhayin si Su Jianxing. Kapag natalo ako, bahala ka sa akin. Hindi ako lalaban. Kapag nanalo ako, lahat ng narito mula sa angkan ng Su ay dapat lumuhod ng buong galang at tawagin akong ninuno. At susundin ninyo ang bawat utos ko. Kahit na nailigtas mo si Lolo, hindi naman dapat lumuhod ang buong angkan ng Su sa isang hamak na babae. Wenling Xiao, anong klaseng gayuma ang ibinigay mo kay Lolo? Paano nangyari na sumunod si Lolo sa bawat salita niya? Gago, lumuhod ka. Galit na galit ang lolo mo. Huwag kang magpakabobo. Kung ayaw mong lumuhod ng buo, lumuhod ka ng nakaluhod lang sa isang tuhod. Ikaw? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Gusto kong lumuhod sa kanya. Mabuhay po ang inay. Mabuhay po ang lola. Mabuhay po ang lola sa tuhod. Bakit? Ayaw kong tanggapin ito. Gagantihan ko sila. Anong paghihiganti pa ang pinagsasasabi natin? Hindi natin sila kayang talunin. Hindi rin sila mapapatay ng lason. Paano kung tumakas na lang tayo agad? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Puta ka. Kung hindi dahil sa'yo. Tagapagmana na sana ako ng pamilya Su. Ang reseta. Oo nga, ang pamilya Su ay umunlad dahil sa reseta ng ating mga ninuno. Kapag nakuha ko ang reseta, parang nakuha ko na rin ang pamilya Su. Nasa kamay ng matanda ang lahat ng reseta. Paano natin makukuha yon? Kunin natin si Suming. Tingnan natin kung ano ang mas mahalaga, ang reseta o ang buhay ng bata. Hindi ako naniniwalang hindi darating ang matandang yon. Gutom na ako. Hayop na babae, bumaba ka na. Lolo.
Tatay, alas 5 pa lang, ginising na ninyo kami para maghintay sa matandang ninuno para kumain. Bata pa ito, lumalaki pa. Mabilis siyang magutom. Baka pwede siyang magmerienda muna? Hindi pwedeng iyon. Unang pagkakataon na uuwi si nanay para kumain tayong magkakasama, kailangang si nanay ang unang kakain. Huwag naman tayong maging walang modo. Ako na lang ang aakyat para tingnan. Lalong hindi pwedeng iyon, kakauwi lang ni nanay. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Hayop na babae, anong nagyayabang-yabangan ka? Buong pamilya naghihintay lang sa'yo. Simula nang dumating siya, wala na akong halaga kay Lolo. Nakakainis na. Suming, anong sinasabi mo? Nanay, nagpahinga ka na ba ng maayos, nanay? Alas 7 pa lang, bakit ang aga-aga ninyong gumising? Gutom na ba kayo? Ayos lang yan, nanay. Nanay, matataba at malulusog naman silang lahat. Okay lang kung magutom sandali. Kain na tayo. Hoy, parang multong gutom ka ba? May isang bagay, gusto kong simulan bukas. Nanay, sabihin mo lang. Suming mahalaga ang pagtatayo ng pundasyon sa panahong ito. Napansin kong medyo magulo ang schedule niya at kulang sa sigla. Simula bukas sa alas 9 ng umaga. Mag-jogging siya sa garden ng 30 minuto. Pagkatapos ng klase sa hapon, ako mismo ang mag-check ng assignments niya. Dagdagan ng 1 oras ang klasikal na literatura at etika. Sa weekend, pagsasanay sa paghawak ng kabayo at go. Ano-ano? Walang modo ikaw. Bastos. Paano mo sinabi sa lola ko? Sa tingin ko napakaayos ng plano ni lola. Nanay, salamat sa pagod mo. Gawin natin ang sinabi mo. Suming talagang dapat siyang disiplinahin. Sumunod lang tayo sa plano ni Lola Wen. Busog na ako. Nanay, huwag kang magalit. Ang apo na ito ay talagang kailangan ng disiplina. Grabe na, talagang sobra na. Bastos. Nanay. Jogging ng 30 minuto, ako mismo ang mag-check ng assignments niya. Bakit pagdating niya lahat sumusunod sa kanya? Ngayon kahit oras ng pagtulog ko at mga aralin, kontrolado niya, wala na akong lugar sa bahay. Aalis ako ng bahay ngayon para takutin kayo, para malaman niyo ang lugar ko sa pamilya. Ang init, nabubuhay pa ba ako? Dapat pala nag-iba ako ng paraan para ipakita ang aking halaga sa pamilya. Ano ang gusto ninyo? Ako ang bunso ng pamilyang Su. Kung gagalaw kayo sa akin, hindi kayo pababayaan ng pamilya ko. Ikaw nga ang bunso ng pamilyang Su, ang gusto naming kidnapin. Tulong! Tulong! Inay, ito ang financial report ng kumpanya sa nakalipas na 3 taon. Pakitingnan po, Inay. Maayos naman ang datos, pero malaki ang nasasayang sa loob, lalo na sa mga proyektong ito. Lola, may masama pong nangyari. Ang bunso, si bunso po. Ano ang nangyari kay Xiaoming? Ano ba ang ikinakabahala mo? Kahit anong problema, dahan-dahan mong sabihin. Nawawala po ang bunso. Hinanap na namin sa buong pamilyang Su. Wala po siya. Ano, hanapin agad. Hoy, ilagay mo sa speaker. Sino ka? Ginoong Su, nasa akin ang minamahal mong anak na si Suming. Nasa poder ko siya. Pagka-kidnap, sino ang may lakas ng loob na mag-kidnap sa isang apo ni Wen Lingxiao? Nanay, huminahon ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo sa galit. Ano ang gusto mo? Pakawalan mo ang anak ko. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Pakawalan? Sige, pwede. Basta dalhin mo ang lumang reseta ng mga ninuno ng pamilya Su sa lumang pabrika sa labas ng kanlurang lungsod. Ipalit mo doon sa bata. Huwag kang maglaro-laro. Kung hindi, maghanda ka na lang na ilibing ang anak mo. Tatay, ang reseta ay ang saligan ng Korporasyong Salcedo. Ito ay pamana ng ating mga ninuno. Ngunit si Suming, siya ay... Hindi talaga pwedeng ibigay sa kanya ang reseta. Iyan ang buhay ng aming pamilyang Su. Kapag ibinigay natin yon, wakas na tayo.
Nandito ako, anong kinakabahan ka? Isang reseta lang naman yan. Kung gusto niya, ibigay na lang natin. Nanay, ibig mong sabihin, Nandito ako. Hindi magagalaw kahit isang buhok ni Suming. Gusto niya ng reseta? Ibigay na lang natin. Baka hindi niya kayang tanggapin. Nanay, ang ibig mong sabihin ay gamitin natin ang plano niya laban sa kanya? Matalino, talagang matalino. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Gago. Ibigay mo ang lihim na recipe ng Pamilya Su ngayon din. Kung hindi, kikilitiin kita sa talampakan. Kung hindi, kikilitiin kita sa talampakan hanggang sa umamin ka. Kahit mamatay ako sa kakatawa, hindi ako susuko sa mga hayop na tulad ninyo. Hindi ako susuko. Pare, pakitaan natin siya ng bisa ng water torture natin. Ibuhos mo sa kanya ang buong timba. Hindi na kaya. Ako, mawawala na ako ng lahi. Tangina mo, kahit timba ng tubig, di mo pa maayos na hawakan. Tama na. Naglalaro lang tayo ng bahay-bahayan sa kanya. Gamitin mo ang kutsilyo para takutin siya basta hindi mamatay. Ngayong araw, malalaman ninyong mga hamak kung ano ang kapalit ng pag-atake sa mga inapo ni Wenling Xiao. Tumigil ka. Matandang hayop, mabilis ka talaga. Nasaan ang reseta? Xiaoming, huwag kang matakot. Nandito na ang tatay mo. Bitawan mo siya. Hayop, pakawalan mo ang apo ko. Kung hindi, magpapapatayan tayo. Tama na, matandang hayop. Ibigay mo ang reseta. Kung hindi... Nakuha ko na ang reseta, pero hindi ko siya pakakawalan. Gagamitin ko ang buhay mo. Para mawala ang kahihiyan ko sa mga araw na ito, siraan sila. Naghahanap kayo ng kamatayan. Gustong-gusto nyo bang mamatay? Bossing. Kami. Nagkamali kami. Ikaw, pinahinto mo kami. May utos lang din kami. Trabaho lang ito. Kasalanan niya. Hoy, nasaan na siya? Ang kapal ng mukha niya. Tumakas siya. Ang utang na loob niya, hahabulin ko siya. At kayong mga masasamang tao, hindi ko rin palalampasin. Pagkatapos nitong 99 na sampal, kung hindi kayo kusang susuko, magpapatuloy ang pagsampal hanggang sa ang mga sugat nyo ay mamaga, magkabukol at mamatay kayo. Ang galing ni Lola. Kung ako'y magiging katulad ni Lola, sana, para wala nang sino man ang maglakas loob na mag-kidnap sa akin. Ming, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tatay, okay lang ako. Pero, maraming bituin sa ulo ko. Ang ganda. Lola, wala ba siyang problema? Sobrang pagkabigla lang, magpahinga lang ng maayos, okay na. Aray, Lola. Salamat po. Hoy, Ming. Anong hinihintay mo? Tara na, uwi na tayo. Bilisan mo nga. Sa tulong ng reseta na ito, ang pamilya Salcedo, ay magiging akin na. Ako si Teo Salcedo. Ang pamilya nyo ay magmamakaawa na lang sa akin. Suming, ang galing mo na 7 taong gulang ka pa lang, nakatakas ka na. Paglaki mo, malamang butas-butas na ang langit. Tama. Tama si nanay. Ang batang to, dapat matagal nang pinagalitan ng husto. Natakot si Xiaoming ngayon, baka pwede mo muna siyang patayuin.
Mali na ako eh. Sa susunod, hindi na. Ako tatakas ulit. Nakita ko lang na lahat kayo abala kay Lola. Lola, walang nagmamahal sa akin. Puro turo ng rules sa akin. Pinag-aaral ako ng mga ayaw ko. Gusto kong maramdaman ninyo ang pakiramdam ng mawalan. Hindi ko inakala na halos mamatay na talaga ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Ikaw, Wenling Xiao, ang tanging apo ng apo ko. Paano naman masasabing walang nagmamahal sa iyo? Ang pagtatakda ko ng mga alituntunin ay hindi sinadya laban sa iyo, kundi kailangan ng tuntunin para umayos ang lahat. Kapag nasanay ka sa mga tuntunin, saka mo lang makikita ang sarili mong daan sa loob nito. Ang pag-aaral na ipinapagawa ko sa iyo ay hindi lang para pilitin kang maging matagumpay. Ako, ang lolo mo at ang tatay mo ay mauuna sa iyo. Usa po, aaral mo ng mga bagay na ito ay para kahit sa araw na wala na kami, meron kang maaasahan sa sarili. Ano ang maaasahan sa sarili? Ang maaasahan sa sarili ay ang makakatulong sa iyo na maging taong gusto mo. Lola, mag-aaral ako ng mabuti mula ngayon para maging kasing galing mo, Lola, na isang kamay lang kaya nang pabagsakin ang masasamang tao. Malamang maging bayani ka. Tumayo ka na. Pinky promise. Ang sinungaling aso. Honey, isang batang babae lang naman yan. Kung mawala ang pamilya Salcedo, hindi naman talaga mababang karote ang pamilya Wen. Ang pamilya Wen, wala namang tunay na core technology. Ang mga nakukuhang kontrata dahil lang sa respeto sa pamilya Salcedo. Kung wala sila, wala kaming kwenta. Honey, isang batang babae lang yan. Naghahanap lang ng pagmamahal ng magulang. Supladuhan natin siya pagbigyan, baka sakaling magbago pa ang isip niya. Tama. Pumunta tayo sa Salcedo at lumuhod para humingi ng tawad kay Wenling Xiao. Kung hindi niya tayo patatawarin, mananatili tayong nakaluhod hanggang sa patawarin niya tayo. Tatay, pinapaluhod mo ako sa harap ng putang yan? Karapat-dapat ba siya? Para lang sa babaeng yan, sinampal mo ako? Batang babae ka lang, anong alam mo? Kahit konting dumi lang sa kuko ng mga Salcedo, 3 taon tayong mabubuhay. Kung hindi tayo patawarin ng mga Salcedo, lahat ng nasa atin, mga sasakyan, bahay, pera, mawawala lahat. At pagdating ng panahon, walang magiging masaya. Ginoong Wen, pilit pumasok si Giteo Salcedo, hindi namin mapigilan. Umalis ka, mga walang kwenta! Mr. Wen, anong nangyari? Bakit galit na galit? Pumunta ako rito para kausapin ka tungkol sa isang partnership. Magtulungan tayo para sa isang malaking negosyo. Asong ulila ka, mas masahol ka pa sa pamilya Wen. Anong malaking negosyo ang kaya mo? Umalis ka na, wag mo akong istorbohin. Kung naglakas loob akong pumunta rito, handa na ako. Kapag naging presidente na ako, ibibigay ko sa pamilya Wen ang kalahati ng mga kontrata. Ngayon, para matulungan kayo na umunlad ng kompleto sa lahat ng aspeto, para sa sitwasyon ni Nating Shen at Xiaoming, gumawa ako ng bagong tuntunin ng pamilya. Bawat araw, bago mag-alas 4 ng hapon, kailangang matapos ang pagsusuri ng financial report ng isang buwan, isang mali lang. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po ito. Isang batang babae na may kaunting alam sa medisina. Anong alam niya sa eksperyensya? Madali lang akong makakalusot. Kahit may mali, hindi niya mapapansin. Araw-araw pagising ni Xiaoming, kailangan tumakbo siya ng 800 metro. Sa umaga, magsasanay ng martial arts. Sa hapon, mag-aaral ng mga leksyon para sa susunod na semestre. Gagawin ko po ito. Nako, ang buong pamilya Salcedo ay naakit ni Wenling Xiao. Ako lang ang may malinaw na pag-iisip. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti upang pangalagaan ang korporasyong Salcedo.
Natapos mo na ba ang pagsusuri ng report? Natapos ko na po. Ipaliwanag mo, bakit noong nakaraang buwan ang pagbili ng mga hilaw na materyales ng procurement department ay 30% mas mataas? Dahil nung nakaraang buwan, tumaas ang presyo ng mga hilaw na materyales. Dahil ang procurement department ay hawak ni Teo Salcedo, nagpayaman sa sarili si Teo Salcedo. Teo Salcedo, hayop na yan. Pamilya natin, mabuti ang trato natin sa kanya. Pinahamak niya ang tatay. Ninakawan pa niya tayo. Nanay, ang galing mo. Nakita mo agad ang kalokohan. Hindi nga nakapagtataka na ikaw ang babaeng nagpalago ng Lingxiao Medical Hall sa buong bansa. Tingnan mo ulit. Ay, nanay, Anak, may iniisip. may isang bagay lagi akong nag-aalala. Yung anak kong walang utang na loob kinuha ang reseta, paano kung balak niyang pahamakin tayo? 3 sangkap ang pinalitan ko sa reseta. Hindi naman mamamatay ang tao. Pero, Nanay, ang talino, talagang ang talino. nakalatag na ang pain, hintayin na lang nating kumagat ang isda. Nitong mga nakaraang taon, hindi mapalagay ang aking konsensya sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa pang-aapi ni Su Jianxing, galit na galit ako pero hindi makapagsalita. Ngayon kusang humiwalay ako sa pamilyang Su. Para sa wakas ay maibulalas ko na ang lihim na itinatago sa puso ko at ilantad sa publiko. Ang luma at pinagpalang resipe ng pamilyang Su ay talagang ninakaw mula sa resipe ng pamilyang Wen. Ginoong Su, napakatibay ng sinasabi mo, may konkretong ebidensya ka ba? Sa resipe na ito, mayroong lagda ng kanyang sariling kamay. Kumuha ka lang ng recipe salita lang tapos sasabihin mong sa amin talaga? Kahit pagbibintang, kailangan mo pa ring magpakita ng ebidensya, di ba? Ay, edi gayahin mo na lang ang lagda ng ninuno ninyo. Wala namang buhay na makakapagpatunay. Hindi naman sila makakagapang mula sa kabaong para sumaksi laban sa amin, di ba? Ang Teo Salcedo na ito, sobra na ang pang-aapi. Gamit ang pinagpalang resipe ng pamilyang Su, hayagang ng loloko. Wala na. Bumagsak na ang stocks. Nako, sige na, huwag kang paikot-ikot dyan. Nahihilo na ako sa'yo. Nandito ang lola mo. Anong kinakabahan ka? Nako, paano ako hindi kabahan sa pagbagsak ng stock na ito? Bukas magbabangkarote na ang pamilyang Su at maglilikidahin. Hindi ba't palagi kang sa akin? Sa labas ay sumusunod pero sa loob ay hindi. Hindi ka ba naniniwala na ako ang lola mo? Paano kung tumaya tayo muli? Kung mapapataas ko ang halaga ng korporasyong Salcedo, mas tumaas pa. Magsusuko ka ng lubos, ano sa tingin mo? Paano ako hindi susuko? Kung maililigtas niya ang korporasyong Salcedo, baka siya nga ang lola sa tuhod. Kung siya ay isang karaniwang maliit na babae lamang, paano siya magiging ganito kagaling? At pinag-iisipan niya tayo ng husto. Tumaya ako sa'yo. Tatay ay muling masasampal ng malakas. Nanay, sa pagkakataong ito, kailangang turuan sila ng mahigpit ang mga masasamang tao na iyon para maibuhos natin ang ating galit. Tapos na ang pagtaya. Dapat na tayong maghanda ng sasakyan ngayon, pumunta sa press conference para ibunyag ang kanilang balak. Anong nagmamadali ka, hintayin mong matapos ang kanilang mga galaw? Saka natin sila lipulin ng isang bagsakan para wala silang puwang para huminga. Ako ay 1 segundo, hindi na ako makapaghintay. Kung hindi kayo pupunta, ako na lang ang pupunta. Huwag kang pupunta. Nanay, hindi ba dapat tayo pigilan siya ng kaunti? Hindi kailangan. Matututo lang siya pagkatapos mahulog. Tungkol sa kilos ni Su Jianxing, lubos akong hindi nasisiyahan, naghihirap ang aking puso. Labis akong humihingi ng paumanhin sa mga mamimili. Para dito, ako sa ngalan ng aking sarili.
humihingi ng paumanhin sa lahat. Teo Salcedo, Hoy, alam mo bang malapit nang magwakas ang angkan ng mga Salcedo kaya humihingi ka ng awa sa akin? mga sinungaling kayo, ikaw ang naglason sa ama namin. Nahuli ka namin kaya pinalayas ka. Baligtad ang katotohanan. Sa recipe na ito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng pinuno ng pamilya Venturina dahil dito. Espesyal kong inimbitahan ang isang inapo Ginoong Walter Venturina bilang saksi. Ang Korporasyong Salcedo ay umunlad sa tulong ng resipe na iniwan ng aming ninuno. Gumamit kayo ng resipe na iniwan ng aming ninuno. Yumaman at lumakas ang korporasyon ninyo at gumawa pa kayo ng magandang dahilan para matupad ang huling habilin ng ina niya. Pwedeng peke ng lagda at saka matagal nang patay ang ninuno ng mga Venturina. Paano ninyo nasabi na lagdangan niya ito? Inay, kailan tayo kikilos? Huwag magmadali, hindi pa tapos ang palabas, hehe. Susunod ako sa plano mo, inay. Ang reseta ay buhay ng pamilya Salcedo. Napakahalagang bagay nito. Kung hindi ito galing sa pamilya ko, paano ko madaling makukuha ang orihinal? At saka, ang edad ng papel hindi ito mapapalsipika. Naninilaw na ang papel na ito. Mukhang talagang lumang bagay. Napakalakas ng kapangyarihan ng mga Salcedo. Inakit nila ang walang utang na loob kong anak na babae, si Wenling Xiao, para tumalikod sa pamilya. Ako, na galing lamang sa maliit na pamilya, wala talaga akong magawa. Akala ko ganito na lang ang buhay ko. Hindi ko inakala na ang pamilya Salcedo ay gustong lipulin ng tuluyan ang pamilya ko. Kaya kailangan kong lumaban. Grabe naman ang ginawa ng mga Salcedo. Ninakaw pa ang reseta ng iba, tapos ganito pa ang gagawin sa isang maliit na pamilya. Mga mayayaman, wala talagang mabuti sa kanila. Hindi na ako bibili ng kahit anong produkto ng Korporasyong Salcedo. Hindi dapat maging presidente si Walter Venturina. Dapat artista na lang siya. Tingshen, ang sama ng ginawa mo sa akin. Mula nang ako'y napunta sa pamilya Su, ako'y palaging inaalipusta ni Su Tingshen. Sinasaktan pa niya ako. Diyos ko. Si Su Tingshen pala ay isang manyak na nananakit ng asawa. Ang pamilyang Su na ito, sira na talaga mula sa ugat. Carmen Reyes, palagi kitang itinuring ng maayos. Bakit mo ako isinumpa? Wala akong ginawa. Tingshen, tigilan mo na yan. Nanakit talaga siya. Sa harap ng napakaraming tao, nangahas pa siyang manakit. Lalo na sa pribado, siguradong mas malala. So Tingshen, lumuhod ka at humingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Nanay, sandali lang. Huwag kang mauna. Lola, sandali lang po. Palang pala ay narito na siya. Lihim niya akong pinagmamasdan. Nag-aalala siyang mapahamak ako. Sabi mo sinasaktan ka ni Tingshen? Ano ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ikaw? Ang peklat mula sa pang-aabuso na tanggal ang kulay? Nakakatawa. Gawa-gawa lang pala. Napakasamang babae. Tigilan nyo yan. Huwag nyo nang kuhanan.
Ang sama na ng panahon ngayon. Nako, nakakahiya ang ginawa niya. Hindi ba siya nahihiya? Nako mga bata, huwag kayong tumingin. Hindi ito para sa inyo. Puta. Bukod sa akin, may iba ka pang kalaguyo. Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Umalis ka. Kawawa naman si Young Master Su. Ilang beses na siyang niloloko, tapos siya pa ang sinisiraan ng pang-aabuso. Ang galing ni Lola. Ilang salita lang mula sa isang hinahangaan, naging isang kawawa na ako. Hindi, mali. Dahil sa mga panlolokong ito, paano na lang ako makikita ng mga tao? Paano siya nakapalagay loob na pumunta rito? Malapit nang bumagsak ang pamilya Su. Tingnan mo, yung gahaman ang yabang pa rin. Walang hiya ka. Anong muka ang dala mo? Kahapon pa, wala nang kinalaman ang pamilya ko sa'yo. Ngayon, nakita mong naghirap na ang pamilya Su, kaya gusto mong makipag-ayos, di ba? Imposible yan. Ginoong Venturina, sinasabi mong suwail ako't walang utang na loob, pero wala kang naitulong sa akin. Bakit kita paglilingkuran? 7 taong gulang na ako. 6 at kalahati ang kapatid kong babae. Nang babae ka noong buntis pa ang nanay ko, kaya siya nagkaroon ng postpartum depression at nagpakamatay. Siya ang hindi marunong tumanggap ng hirap. Gusto niyang magpakamatay. Anong kinalaman ko doon? Naku, si Walter Venturina, mukhang mabait at edukado, pero ang lupit pala. Pinagpakamatay pa ang sariling asawa. Ew, hayop ng babae habang buntis ang asawa. Mahal kong madrasta? Iba ang harapan, iba ang likuran. Sa harap ng iba, laging ipinagtatanggol ako. Pero sa likod ng pagtatanggol na yon, paulit-ulit na binabanggit na galing ako sa probinsya at walang modo, walang magandang ugali, paulit-ulit lang na ipinagmamalaki ang sariling mataas na estado. Kabit na ng ibabaw, saan nanggaling ang pagiging mataas? Lahat naman tayo karaniwang tao lang. Sa tingin ko, ganyan lang din ang mga mayayaman, marumi at magulo. Hindi ito mga salitang mula sa isang 7 taong gulang. Ay, ang tanga ko naman. Ngayon ko lang naalala na siya ang lola ko. Ngayong araw, ipakikita ko sa inyong mga hamak kung paano mawalan ng lahat ng bagay. 3 reseta lang ito, tapos maghahamon ka pa? Siyempre hindi, kaya nga espesyal akong humiling ng tulong mula sa isang haligi ng industriya ng medisina, ang iginagalang na si Gingit Wang Yuking, upang maging hurado. Si Jiong Wang ay iginagalang at may mabuting reputasyon. Tiyak na makikilala niya ang tunay sa peke. Si Jiang Wang ay ang tanging babae sa 4 na pangunahing pamilya. Matagal na siyang nagretiro, bakit siya pupunta sa presscon? Sing Ifanaslawas pamilya Su sa kayamanan. Gusto kaya ng pamilya Wang na palitan ang pamilya Su bilang pinakamayamang pamilya? Jiang Wang, kayo ay iginagalang at huwaran namin. Nais kong anyayahan kayo sa presscon bukas. Ako si Wang Yuking, matuwid ang aking pamumuhay. Hindi ako makikipagtulungan sa tulad mong walang hiya. Tagapangasiwa. Jiang Wang, alam kong matagal na kayong naghahanap ng mga natitirang pahina ng medical na aklat ng Venturina. Tingnan ninyo kung ano ito. Kapag natapos na ito, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng natitirang pahina. Ang tanging gagawin ko ay dumalo. Anumang bagay na labag sa moralidad ay hindi ko gagawin. Isang karangalan ng inyong pagdalo, hindi ito labag sa moralidad. Ilang reseta lang, napaloko na ang matandang ito, nalilito na siya, mga tanga. Ang pamilya Su ay magiging akin. Sabi mo tunay ang nasa iyo, ano itong kapal na hawak ko? Pamilyar ang reseta na ito. Junior sister. Nabubuhay pa pala si Yuking? Ate, sabi ng guro natin tapos na tayong mag-aral. Pababain na tayo para humanap ng sariling landas. Ano ang balak mong gawin? Ngayon, humihina na ang tradisyonal na medisina ng China. Nais kong balang araw ay maipagpatuloy natin ang ating kaalaman sa medisina. Ate, napakagaling mo sa medisina. Tiyak na maipagpapatuloy mo ang tradisyonal na medisina ng China. Ano ba talaga ang nangyari sa mga nakaraang taon? Bakit mo tinulungan si Teo Salcedo na magsinungaling? Bakit mo ako tinitigan ng ganyan? Hindi ngayon ang tamang panahon para magkilanlan.
Kung magkikilala tayo ngayon, ang patas na kalagayan ng paligsahan ay maaaring mapag-alinlanganan. Parang nakita ko na siya dati. Bakit hindi tayo maglaban? Tingnan natin kung aling reseta ang makakapagpagaling ng lubusan. Pinapayagan kitang humanap ng sinumang doktor na kakatawan sa iyo sa paligsahan. Ikaw isang batang gala, ang kakatawan sa pamilya Salcedo? Wala na bang ibang tao ang pamilya Salcedo? O tama. Simula nang pumanaw ang dating pinuno ng pamilya Salcedo, ang kaalaman sa medisina nila ay nawala na. Hindi kaya natatakot ka na? Matatakot ako sa'yo? Sige, laban. Pero, kung ako ang manalo, kukunin ko ang 60% pag-aari ng pamilya Salcedo. Payag, kung ikaw ang matalo, hindi ka na kailanman makakapasok sa larangan ng medisina at luluhod ka para humingi ng tawad sa pamilya Salcedo. Kasunduan. Ginoong Wang, kilala kayo sa inyong kabutihan at karunungan. Maaari ba naming kayong hingin na maging hurado sa paligsahang ito? Payag. Si Ginoong Wang ay dating estudyante ng dakilang manggagamot noong unang panahon. Kahit na dumaan sa digmaan at humina ang kanyang paaralan, napilitan si Ginoong Wang na tumigil sa panggagamot at magnegosyo na lang. Ngunit sa kanyang kakayahan sa medisina, sapat na sapat siyang maging hurado. Tumawag tayo kay Dr. Carlo Reyes. Batang hamak. Nakakuha lang ng kaunting kaalaman, naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan dito. Ilang dekada na akong nanggagamot, ngayon ipapakita ko sa'yo. Matandang lalaki, wag mong sasagutin ng ganyan ng lola ko. Baka hindi kita pagbigyan. Suming, manood kang mabuti, panoorin mo ang lola. Paano niya sila patalin ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Naitakda na ang mga tuntunin ng paligsahan. Magsihanda kayong dalawa. Nakahanda na rito ang dalawang pasyenteng may malubhang karamdaman. Ang dalawang pasyenteng ito ay namamaga, namumula at nagnanana ang buong katawan. May kasamang mataas na lagnat at nangingisay ang buong katawan at nagsusuka ng puting bula. Kahit na humingi ng tulong sa iba't ibang tanyag na doktor, hindi pa rin sila nagamot. Sino sa inyong dalawa ang mauuna? Binigyan ko siya ng kalahating sandali para walang magreklamo. Pinutol ang mga silver needle niya. Nagmanipula din sa mga gamot o... Kayabangan. Kapag gumana ang gamot ko, tingnan mo pa kung paano ka magyabang. Ito ay matagal nang nawala 9 karayom ng pagbabalik ng buhay. Kabuuang 99 karayom. Dapat sa loob ng 1 minuto, iturok sa mga acupuncture point ng pasyente. Saka lang ito magiging matagumpay. Ang bilis ng pagturok, talagang totoo ang reputasyon ni Dr. Carlo Reyes. Tingnan, ang pamumula at pamamaga niya ay humuhupa. Dr. Carlo Reyes ay matagumpay na nagpagaling. Ginamit ang kalahating sandali. Miss Wen, ikaw na. Mukhang boils lang dahil sa init at halumigmig pero ang totoo, galing ito sa biglang pagkabigla na nagdulot ng pagkalason sa loob ng katawan. Nawala ang balanse ng mga internal organs. Si Dr. Carlo Reyes ay sintomas lang ang tinutugunan, hindi ang ugat. Nasira ang kanyang karayom. Paano na ang paligsahan? May gumawa talaga ng kalokohan. Napakababa. Bastos ka, mandaraya ka. Ang itsura ng karayom ay sinauna at kakaiba, hindi tulad ng ordinaryong silver needle. Ito ay... Karayom ito ng ate kong mananabang. Isang turok para magpirmi ang kaluluwa,
isang turok para maibalik ang espiritu. Malalim na tinusok sa Bayhui Point. Ikaw, papaya ka sa buhay ng tao. Nakita nyo ba, batang to, wala talagang alam sa medisina. Napakagaling ni Lola, hindi talaga matatalo. Nasaan na ako? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Wala na ring masakit sa katawan ko. Hindi na rin ako kinakabahan. Yung acupuncture ni ate para sa kaluluwa at itong kilos ng kamay. Imposible. Talagang imposible. Matagal nang pumanaw si ate. Talaga bang... Ate, ikaw ba ang bumalik? Hindi ako magpapatalo sa iyang batang babae. Hindi ako naniniwala. Talagang gumaling. Sa murang edad niya, paano niya natamo ang ganitong napakagaling na medikal na kakayahan? Itong batang babae, ano ba ang pinagmulan niya? Sa kompetisyon ngayon, Wenling Xiao ang nanalo. Dalhin mo sila sa ibaba. 7 taon lang siya at natalo niya ang Dr. Carlo Reyes. Ang aming tradisyonal na medisina ng Dacia ay may pag-asa para sa kinabukasan. Walang hiya talaga. Itong Teo Salcedo, puno ng masamang plano. Gusto niyang gamitin ang reseta para sirain ang reputasyon ng pamilya Salcedo. Hindi mo ba sinabi na tiyak na mananalo? Batang ito, ikaw, natalo ka. Hindi mo rin sinabi sa akin, ang medikal na kakayahan niya ay napakagaling. Umalis! Nanalo ang Lola. Ang Lola ang pinakamagaling. Alam ko na. Ate, ikaw ba? Ikaw ba ang bumalik? Yuking, ako ito. Ate, nagawa mo na bang bumalik para makita ako? Sa mga nakaraang taon, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Bakit mo naging hitsura ng bata? Mahaba ang kwento nito. Nabigo ako sa pagsubok. Aksidenteng napunta sa batang babae na kapareho ng pangalan ko, sa katawan ng batang babae. Ang bagay na ito ay hindi dapat maipagkalat. Baka magdulot ng kaguluhan. Ate, huwag kang mag-alala. Tiyak na itatago ko ang identidad mo. Hindi ako magdudulot ng problema sa'yo. Bastado. Palang pala, matagal mo nang kilala si Wang Yuking. Mula nang kunin ko ang reseta, nahulog na ako sa iyong balak. Paano mo masasabing balak iyon? Hayagang plano iyon. Kung hindi mo gusto ang reseta ko, hindi ka sana nabiktima. Palang pala, ang reseta ay talagang sa pamilya Su. Si Teo Salcedo ang nagnakaw ng reseta at gusto pa nitong siraan ang pamilya Su. Talagang walang hiya. Buti na lang ang pamilya Su. May isang magaling na doktor na si Wenling Xiao. Kung hindi, talagang magwawakas ang pamilya Su. Hindi ako ang nagnakaw. Karapat dapat lang sa akin ito. Matagal na akong nagpapakamatay sa pamilya Su. Ano naman kung kumuha ako ng ilang pahina ng reseta? Su Jiangxing. Lagi mong pinapaboran si Su Tingshen na walang kwenta. Sa pamilya Su, matagal na akong nagpapakamatay. Pero siya, laging komportable sa pamilya Su bilang kanyang panganay na anak. Bakit? Dahil lang hindi ako tunay na anak. Tama na. Gago ka, alam mo ba, sino ba ang orihinal na tagapagmana ng pamilya Su? Ikaw yon. Parehong pangalan at apelyido. Ang batang babae at si Wenling Xiao. Ano ba talaga ang relasyon nila? Paano, may balita ka ba kay Wenling Xiao? May gusto na siyang iba. Bakit ka pa nagpupumilit? Gago kang mangkukulam. Ipagkalkula mo sa akin kung nasaan si Wenling Xiao. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Kahit napatay na si Wenling Xiao, ang kanyang kaluluwa ay naging diwata na. Ang medikal na aklat ng Venturina ay may taglay na malaking kapangyarihan mula sa mabubuting gawa. Kung makukumpleto mo ang medikal na aklat ng Venturina,
maaari ka ring maging diwata, kasama ang iyong minamahal, upang ipagpatuloy ang inyong pagmamahalan. Ang medical na aklat ng Venturina. Alam ko na talaga yan noon pa, hindi ka tunay na anak ko. Ano naman? Gayunpaman, determinado akong ipinagkatiwala sa iyo ang pagiging tagapagmana ng pamilya Su. Hindi ko inaasahan na nagmamadali ka at may masamang hangarin. Gusto mo akong saktan. Lumabas na ang iyong tunay na kulay. Nakita ko na ang totoong ikaw. Buti na lang hindi ko ibinigay sa iyo ang pamilya Su. Kung hindi, walang katapusan ang problema. Imposible, hindi mo ako pipiliin. Niloloko mo lang ako. Ang kapatid mong lalaki, malaya ang kanyang ugali. Hindi siya angkop na maging pinuno ng pamilya Su. Lahat ng pagsisikap ko ay para sa iyo. Ipinadala kita sa pinakamababang antas upang patatagin ang iyong kalooban at mapahusay ang iyong kakayahan. Ano ang ginawa mo? Akala mo ba ibinigay ko sa iyo ang pinakamahirap, pinakamarumi at pinakapagod na trabaho? Akala mo ba sinusupil kita, iniwasan at tinututulan kita? Sumpaman lubos ang aking pagmamahal, ngunit binaliwala mo lang. Hindi. Niloloko mo lang ako. Ito ay isang pakananin yung lahat. Gusto mo bang pagsisihan ko ito? Ikaw walang kwentang hayop. Simula nang dumating ka sa pamilyang ito, palagi na lang akong may problema. Ikaw ay isang malas. Ikaw ay isang mapaminsalang tao. Hindi. Hindi ka maaaring si Wenling Xiao. Tama. Niloloko nyo lahat ako. Nagkakasabwat kayong lahat para lokohin ako. Tama ba? Nababaliw na kaya siya? Ang taong walang puso at kaluluwa, mabuti nga kung mabaliw siya. Binibining Wen, ang galing ninyo sa medisina, walang katulad sa buong mundo. Naisip nyo na bang sumali sa gobyerno para maglingkod sa bansa? Binibining Wen, sa pagkakaalam ko, 7 taong gulang pa lang kayo ngayon. Sino po ang naging guro ninyo? Paano kayo natuto ng ganitong kamanghamanghang kasanayan sa medisina? Mga kaibigang mamamahayag, ako na ang sasagot sa tanong ninyo. Nasaan ang nanay ko? Yung si Binibining Wen. Ang kanyang pinag-aralan, napakatahimik ng paaralan o grupo na iyon. Hindi pwedeng isiwalat. Si matandang Panginoong Su ang nakakilala sa kanyang kakayahan. Nakita niya agad na ang binibini mula sa sangay ng pamilyang Wen ay isang haligi ng lipunan. Oo nga pala. Ang anak ninyong si Su Tingshen ay napakatapat at ang apo ninyo ay napakaguwapo at masayahin. Ang buhay niyo po sa hinaharap puno ng kasaganaan at kasiyahan. Salamat sa inyong lahat, siguradong magiging masaya ako palagi. Gusto mo bang bawiin ang pamilyang Su? Pwede kitang tulungan. Sino ka? Ganito na ako. Ano ang hinahangad? Ang hinahangad natin ay pareho. Ang mga pamilyang Su at Wang ay nagkaisa. Hinahangad mo ang pamilyang Su. Hinahangad ko ang pamilyang Wang. Maaari tayong magtulungan para sa malaking layunin. Senior sister, kapag binitawan ko, mawawala ka. Tulad ng dati, hindi kita makikita muli. Hindi, Yuking. Pangako, hindi ako mawawala. Ako ay naging matandang babae. Senior sister, mas bumabata ka. Ito ay dahil sa iyong paglilingkod sa medikal. Naantig ang langit, kaya binigyan ng biyaya ng pagbabalik sa kabataan. Hindi ko alam. Ilang taon pa ako makakasama mo? Kalokohan, Yuking. Tiyak na mabubuhay ka ng matagal. Pagkatapos kong umalis, maayos pa ba ang buhay mo? Ang aming grupo ay nawala dahil sa digmaan. Ang medical na aklat ng Venturina ay nawala rin. Pagkatapos, hinanap ko ang senior sister, ang mga hakbang bago siya mamatay. Naitayo ko ang malaking negosyo. Sayang, hindi ko mahanap ang bakas ng talaangkanan ng Venturina. Ang tradisyonal na medisina ng China ay ang ugat natin. Ang pagpasa ng aming grupo ay hindi dapat maputol. Sa pagiging nandito mo, senior sister, tiyak na posible pagkatapos ng 3 araw. Ito ang aking ika-60 na birthday party. Senior sister, dadalo ka ba? Huwag kang mag-alala, tiyak na dadalo ako. Nanay, uminom po kayo ng tsa. Nanay, sobrang saya ko po. Ilang dekada na akong hindi nakakatanggap ng angpaw mo. Hing, mula ngayon, araw-araw bibigyan kita ng angpaw para mabayaran.
Salamat po, nanay. Lola, uminom po kayo ng tsa. Tingshen, handa ka na bang sumuko sa akin? Ako po'y napakatanga. Ngayon ko lang po nakilala na kayo ang aking lola. Sa ganitong paraan, ang market value ng Korporasyong Salcedo hindi lang tataas ng isang palapag, kundi tataas ng 8 palapag pa. Salamat po, Lola. Salamat po, Lola. Tatay, nahiya ka naman. Ngayon ko lang nakilala si Lola. Matalino ako, di ba Lola? Siyempre si Xiaoming ang pinakamatalino. Lola, ito po ang tiyaan ninyo. Aray, dahan-dahan naman. Nabasag pa ang ulo mo. Basta nasa puso mo ang paggalang, ayos na yon. Wow, ang yaman-yaman pala ni Lola. Sus Mariosep, susing kotse pala ito. Di ba nasira ko dati ang kotse mo? Kaya ito, bibili ako ng bago para sa'yo. Tumayo ka na. Okay, nainom na ang tsaa na ibigay na rin ang regalo. Hindi ba dapat tingnan na natin ang pag-aaral ni Tingshen at Xiaoming? Gutom ka na ba, ma? Kung gutom ka na, papaglutuin kita ng merienda, okay lang ba? Pagod ka ba, ma? Kung pagod ka, pahinga ka na sa kwarto. Shinger, hindi pagod, hindi gutom, hindi antok ang nanay. Anong pinagtatawa mo? Tapos na yung report? Ikaw naman, tapos mo na ba yung mga problema sa Olympiad sa math? Tingnan natin ang aralin. Ang galing ng ginawa mong aralin. Yehey! Oo nga pala, ma, naalala ko bigla. Handa na yung sasakyan. Anong oras tayo pupunta sa birthday party ni Tita Wang? Ngayon na tayo pumunta, mainip na yung kapatid kong babae. Sige, alis na tayo. Ang pamilya Su, kasama ang kanilang pinuno, ay dumating na. Ate, naalala ko, huling magkasama tayong nagdiwang ng kaarawan ay 50 taon na ang nakalipas. Layuking, tikman mo, matagal ko itong ginawa. Masarap. Ay, ang alat, gagawa ulit ako ng bago. Hindi pwede. Ikaw mismo ang nagluto nito, ate. Gusto ko ng maalat. Tanga, taon-taon lulutuan kita. Ngayon may dala akong isang mangkok ng pansit. Tikman mo kung umayos na ang pagluluto ko. Hoy, nako, ang bagal-bagal mo, laging nahuhuli ka. Dali, ibigay mo na kay Lola Wang ang pansit na inihanda ni nanay para sa kanya. Masarap pa rin, parehong lasa noon. Lola Wang, may handa akong regalo para sa inyo. Xiaoming, ano ang regalo mo para kay Lola? Xiaoming, anong regalo ang inihanda mo para kay Lola? Aray, hayop ka, anong kalokohan na naman ang ginawa mo? Umihi ka ba sa loob ng kahon? Ay, ang baho. Aray ko po.
Espesyal kong binili ang insensong ito para makatulog. Naamoy ko na, mabango naman. Bakit naging ganito kabaho? Baka may pumalit sa regalo ko. Ang Kati. Xiaoming, huwag kang kumamot. Walang dapat humipo. Nakakahawa ang sakit na ito. Ilagay si Xiaoming sa isang silid na walang tao para ma-isolate. Tao. Dalhin siya para ma-isolate. Lola, hindi ko sinasadya. Ang pamilya Herrera ng lungsod ng Silayan ay dumating na. Si Antonio Herrera, buhay pa siya? Ling Xiao, mahal kita. Antonio, hindi tayo bagay. May gusto na akong iba. Si Justin Salcedo ba? Kahit wala siya, hindi pa rin tayo magkakatuluyan. Ang hangad ko ay maglingkod sa kapwa. Ang hangad mo ay katanyagan at kayamanan. Magkaiba ang ating landas. Justin Salcedo, kung wala ka siguradong mamahalin niya ako. Ang tingin ng batang babae na ito parang pamilyar. Hindi ko alam kung bakit. Ipakikilala ko sa inyong lahat. Ito ang tunay kong anak na lalaki, Teo Salcedo. Salamat din kay Su Jansing na nag-alaga sa anak ko ng napakatagal. Wala akong anak na katulad niya. Ang anak kong ito, Suwail, pinalayas ko na sa pamilya Su. Ikaw pala ang tunay niyang ama. Kaya pala ngayon ko lang naintindihan. Ang mga ginawa ng anak kong ito noon, hindi na nakakagulat. Si Teo Salcedo. Nakahanap pala ng tunay niyang ama. Mga ginang at ginoo, ang tagal nating hindi nagkita. Teo Salcedo pala ang tunay na anak ni Antonio Herrera. Kaya pala ganito ang ugali niya. Napakalupit at tuso. Namana pala niya. Ganyan talaga ang ugali niya. Ang Antonio Herrera, kilala siyang manluloko sa lungsod ng Silayan. Para lang kumita, ginagawa niya lahat kahit masama. Mga tauhan. Ipagtabuyan ng Teo Salcedo at Antonio Herrera. Palabas na ang birthday party ko. Hindi ko gusto ang mga ganitong klasing tao. Hoy, sandali lang. Huwag kang magmadali. Matanda. Matatapos ba ang birthday party mo? Depende kung gusto naming magpatuloy. Kaibigan, ginamit ko ang Teo Salcedo para ibigay ang regalo ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ito. Huwag mong subukang mamatay kapag nalaman ko na gumawa ka ng masamang bagay. Gagawa ako para hindi mo gustong mabuhay at hindi mo gustong mamatay. Maghintay lang tayo. Panginoon, may problema. May nangyari. Anong nangyari at nagmamadali ka? Maraming tao sa bahay. Bigla na lang uminit ang katawan ko. Nagkaroon ng mga pantal. May kumakalat ding sakit sa lungsod. Ang tiyansang mahawa ay halos 90% na. Ito. Ang sakit na ito ay napakadaling makahawa. Lola, sabi ko sa'yo, matanda ka na. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi na ako lalabas. Ingat ka, baka ang handaan mo ay maging libing na. Hayop ka. Matandang kaibigan, basta ibigay mo lang sa akin ang medikal na aklat ng Venturina, natural na ibibigay ko sa iyo ang lunas sa epidemya. Kung hindi, panoorin nyo na lang kung paano mamatay ang lahat sa lungsod ng bayani. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay ang reseta ng ate ko sa tulad mong taksil. Tulong! Palayasin niyo sila! Wag na. Ako na ang aalis. Naghihintay ako sa Bayani Grand Hotel. Hihintayin kita. Antonio Herrera, nagawa mo ang isang bagay na napakasama. Kaya huwag kang magtaka kung ako ang magpaparusa sa'yo. Amo? Institusyon ng tradisyonal na medisinang Tsino ay tumawag din kanina. Sabi nila, nais nilang humingi ng tulong sa inyo para makipagtulungan sa paggawa ng espesyal na gamot. Naalala ko na, nanay,
Noong 10 taon na ang nakalipas, may epidemya rin dahil sa natirang reseta na iniwan mo, natulungan kong ligtas ang lahat. Ate, 50 taon na ang nakalipas, laganap ang salot. Ang reseta na pinagdugtong nating dalawa ay nakapagligtas sa kalahati ng lungsod. Ngayon may malaking banta na naman. Payag ka bang makipagtulungan muli sa akin para ang pangalan ng ating paaralan ay muling sumikat sa buong mundo? Ang epidemyang ito ay nagsimula sa aking reseta, kaya dapat ko rin itong lutasin. Sasamahan kita. Sa pagkakataong ito, hindi lang isang lungsod ang ililigtas natin, pati ang pangalan ng tradisyonal na medisinang Tsino ay muling paiingayin sa buong mundo. Ginoong Wang, bilisan mo, hindi naghihintay ang pandemya, mas maaga tayong makagawa ng lunas, mas maraming mabibigyan ng ginhawa, mas kaunting pasyente ang magdurusa. Bakit may kasamang batang ito? Siya ay kasama ko. Siya ang katulong na dinala ko. Napakahusay niya sa medisina. Isang bata lang naman yan. Gaano man kagaling ang kanyang medisina, hindi pwedeng pumasok sa laboratorio para lang mag-eksperimento. Kalokohan ito, Ginoong Wang. Huwag naman kayong magpakatanda at magpakaloko-loko. Hindi pa gaanong katagal, nagpaligsahan sila sa medisina ni Dr. Carlo Reyes. Ang kanyang kakayahan ay parang himala ang paggaling. Ang mga taong kanyang inalagaan, walang naiwang komplikasyon. Ako ang garantisya para sa kanya. Bata lang naman yan. Gaano ba talaga kagaling? Baka naman si Ginoong Wang ay tumatanda na, malabo na ang mata, kaya maaring nagkamali siya ng diagnosis. Swertihan lang ang panalo ng batang yan. Makaluma, isang reseta lang yan, patunayan natin sa gawa. Sumasali lang naman ako. Kung magtagumpay, masaya tayong lahat. Kung hindi, wala namang mawawala. Ang batang ito kakaiba. Gusto ko siyang paniwalaan. Parang nakita ko ang aking guro. Ang pandemyang ito, maswerte tayo at maaga nating natuklasan. At may pagkakataon pa na mapipigilan pa ito. Basta't makagawa tayo ng isang epektibong gamot laban sa pandemya sa loob ng 3 oras, ang problemang ito ay madaling malulutas. Ngunit kung sa loob ng 3 oras ay hindi natin ito magawa, magkakalatapos ito ng malawakan. Nabasa ko ang balita tungkol sa bata. Sa murang edad ay ganun nakagaling sa medisina, kahanga-hanga talaga. Kung gusto niyang manatili, hayaan mo na. Direktor. Naglalaban tayo sa oras ngayon, kaya bilisan ninyo. Bumalik na kayo sa inyong mga istasyon. Kumilos na tayo. Ang epidemya na ito ay kakaiba. Hindi ito karaniwang epidemya, hindi ito nakamamatay, pero mataas ang pagkakahawa. Posible ba? Lumipas na ang kalahating oras. Batang manggagamot, nabuo mo na ang reseta? Ang batang ito ay walang galang? Ako, ang matandang eksperto, tanong ng tanong. Hindi man lang ako pinansin. Direktor, nandito ang reseta. Reseta ng Venturina laban sa salot. Ang reseta na ito ay ilang dekada na ang nakalipas. Na-test sa lugar ng epidemya. Batay sa katangian ng epidemya na ito, ako'y nag-isip-isip pa. Sa totoo lang, hindi pa isang oras nakabuo ako ng reseta. Ang batang ito ay napakagaling. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan. Dali-dali, gumawa tayo ng gamot. Tingnan kung ano ang epekto. Ano ba yan? Kalahating oras kami, ang mga matatandang eksperto. Nagtagal na sa paggawa, hindi pa nakabuo. Siya, isang batang 7 taon, sa ilang pagsubok lang ay nakabuo? Alam mo ba kung gagamitin ang reseta mo, na delay ang paggamot, ano ang magiging malaking epekto? Mga kasama, mas mabuting tingnan muna ang reseta bago magkomento. Sa huling bahagi ng dinastiyang Han, laganap ang epidemya, ang Medical Saint Zhang Zhongjing ay gumawa ng reseta ng Masing Shigan. Ang reseta ng Venturina laban sa salot ko ay nagmula sa aking guro, ang buong buhay na pagsisikap, batay sa mga lumang reseta, at iniayon sa katangian ng sakit na ito. Ako'y nagayos ng kaunti para mas akma sa kasalukuyang sakit. Director Zhao, ang pinakamahalaga ngayon ay agad gumawa ng gamot batay sa reseta. Pagkatapos ay subukan, tingnan kung epektibo. Kung may anumang problema, ako ang sasagot. Ikaw ang sasagot? Akala mo ba ang laboratorio ay laruan ng mga bata? Na-delay ang paggamot, ikaw ay nagpapabaya sa buhay ng mga tao, hindi mo pinapansin? Sige na,
Wala nang oras. Ngayon, magkakaroon tayo ng botohan sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Kung dapat bang agad na gamitin ang reseta ng Venturina laban sa salot para sa agarang klinikal na pagsubok, sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Mas mabuting magkaisa tayo at labanan natin ang salot na ito. Sumasang-ayon ako. Subukan na natin to. Lahat ay sumang-ayon. Kumilos na tayo agad. Bilisan nyo. Ayos na! Ito na yon. Doktor. Piliin ang pasyente na may pinakamalubhang kondisyon, pasyente sa bed 3. Maghanda ng gamot agad, bilis, sige. Ang tagumpay o pagkabigo nakasalalay dito. Sumunod kayo. Nagtagumpay. Nag-epekto agad. Salamat sa Diyos sa traditional Chinese medicine. Salamat sa Diyos sa China. Nagtagumpay kami. Dr. Wen. Nagkamali ako, Dr. Wen. Lubos kong hinahanga ng kakayahan mo. Tanggapin ang paggalang ko. Ipagbigay alam sa lahat ng pharmacy at sa monitoring center. Mag-produce ng buong lakas, ipamahagi, bilis. Ang bawat minutong maagang nakukuha ay makakapagligtas ng maraming tao, bilis. Sige, kumilos na. Matagumpay na nakabuo ang institusyon ng tradisyonal na medisinang Tsino ng isang espesyal na reseta ng halamang gamot para sa biglaang pagkalat ng sakit na ito, ang reseta ng Venturina, laban sa salot na kontrol na ang pagkalat ng virus. Reseta ng Venturina laban sa salot. Paano posible na si Wen Lingxiao? 7 taong gulang pa lang. Ano ba yan? Ano ba talaga ang connection niya kay Wen Lingxiao? Si Wen Lingxiao ay nakagawa na ng espesyal na gamot. Tumakas na tayo. Takbo. Anong takbo-takbo? Nakabuo lang sila ng espesyal na gamot. Hindi naman nila alam na tayo ang may gawa ng salot. Sabihin mo. Posesu may problema. Dumarating si Wen Lingxiao kasama ng maraming tao, papasok sila. Hindi namin mapigilan. Wala na. Tapos na talaga tayo, alam na lahat ni Wen Lingxiao, isasama na niya ang lahat ng utang natin. Makakasuhan tayo. Ganito, dalhin natin ang mga reseta na ito at pumunta muna sa ibang bansa. May mga laboratorio doon na espesyal na bumibili ng ganitong mga reseta. Isang piraso ay 10 milyon ang halaga. Kapag humupa na ang gulo, babalik tayo. Kalokohan. Kung hindi ko makuha ang reseta ni Venturina, hindi ako pupunta kahit saan. Huwag mong ipagbibili ang mga reseta ko. Matandang gago, anong silbi ng pag-iingat mo sa mga reseta na yan? Kailangan itong ipambili ng pera. Xiaoyin, anong ibebenta mo? Wala akong kinuha. Nagkakamali ka. Ninakaw mo ang gamit ko, nagkalat ng virus at ngayon ay tatakas ka pa? Ang isang manggagamot ay dapat magkaroon ng puso na handang tumulong sa mga naghihirap. Isinasaalang-alang ko na dating miyembro ka ng pamilya Su, kaya pinapatawad kita. Pero hanggang buto masama ka pala. Unang suntok para sa pagiging sakim at pagkawala ng pagkatao. Pangalawang suntok para sa pagiging walang utang na loob at kawalan ng pagsisisi. Anong nangyayari ang kamay ko? Hindi ko na ito makontrol. Ama, nakikiusap ako sa'yo. Dahil sa dating samahan natin, makiusap ka kay Wen Lingxiao. Hayaan mo na ako, pwede ba? Walang hiya kang anak. Ngayon mo lang na-realize ang pagkakamali mo. Huli na.
Nang nilason mo ako sa sandaling iyon, ang relasyon nating mag-ama ay naglaho na. Pangatlong suntok, para sa pagtrato mo sa buhay ng tao na parang basura. Bastos, naglakas loob kang magkalat ng nakakahawang sakit, mas masahol ka pa sa hayop. Suntukin natin siya, oo. Ito ang reseta ko, walang sino mang makakaagaw nito, Ling Xiao. Pupunta ako sa'yo. Sinira mo ang reseta ko. Papatayin kita. Antonio Herrera. Tingnan mong mabuti, sino ako? Antonio Herrera, tingnan mo nang mabuti, sino ako? Antonio Herrera. Ling Xiao. Imposible. Hindi pwede na ikaw siya. Patay na si Ling Xiao ng ilang dekada na ang nakalipas. Sino ka talaga? Antonio Herrera, 70 taon na ang nakalipas dahil sa iyong kasakiman, ikaw ang pumatay kay Justin Salcedo. At ngayon, 70 taon ang lumipas, para sa reseta, ginawa mong panangla ang buong lungsod. Talagang wala kang pinagbago, walang hiya at hamak. Ang pagkamatay ni Justin Salcedo, ako lang at si Ling Xiao ang nakakaalam. Ikaw nga ba talaga? Hindi mo ba ako gustong makita? Narito na ako ngayon sa harap mo. Ano? Takot kang kilalanin ako? Ling Xiao, hindi ka ba umakyat sa langit? Gago. Hindi mo pa rin ako nakikilala? Ikaw nga talaga. Sa wakas, naisipan mo ring bumalik para bisitahin ako. Siguro'y naawa ang langit sa mga taong balakyot. Kaya binigyan ako ng pagkakataon na ako mismo ang magwawakas sa'yo. Nakita ng langit ang tunay kong damdamin na antig ito sa aking katapatan. Upang tayo'y muling magsama. Ibigay mo sa akin ang reseta. Kapag meron na tayong reseta, magkasama na tayo magpakailanman. Dahil sa iyong makasariling hangarin, ginamit mo ang buhay ng iba bilang puhunan. Tapos magsasabi ka pa ng tunay na damdamin? Sa tingin ko, masamang hangarin ang nasa isip mo. Basta't ako'y maging immortal at makasama ka, kahit daan-daang tao ang mawalan ng buhay, ano ang problema doon? Hayop ka. Ganyan ka pa rin, tuso at walang hiya. Pinagsisisihan kong 50 taon na ang nakalipas, ay iniligtas kita ng malubhakang nasugatan. Ling Xiao, nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Ibigay mo sa akin ang reseta. Ako, Wenling Xiao, hindi kita kailanman patatawarin sa iyong ginawa. Kayo pong dalawa ay sangkot sa ilegal na kompetisyon sa negosyo. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Dalhin ninyo sila. Mga ganitong klasing negosyanteng manloloko sa ngalan ng industriya ng medisina, hindi na kami muling makikipagtulungan sa E-Group. Ganitong klaseng negosyante, ako ang magiging kinatawan ng industriya ng medisina, hindi na muling makikipagtulungan sa Korporasyong Salcedo. Ate, naayos na ba ang problema? Hindi pa tapos ang aking kaarawan. Ate, nasaan ang regalo mo para sa aking kaarawan? Ang librong medikal na ito ay binuo ko batay sa medikal na aklat ng Venturina at muling isinulat. Idinagdag ko rin ang mga bagong reseta na aking naimbento nitong mga nakaraang taon. Ito ba ay medikal na aklat ng Venturina? Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang librong medikal na ito. Sana ay magamit mo ito para makatulong sa marami pang susunod na henerasyon. Inay, ang galing-galing mo talaga. Ikaw ang palaging ipinagmamalaki ng iyong anak. Ganon pa rin ang iyong kahabagan. Ikaw ang aming huwaran. Lola, ayos ka lang ba? Napakaganda nito. Lola, ang iyong kakayahan ay higit pa sa 10 tulad ko na pinagsama-sama.
ang Korporasyong Salcedo matapos ang issue ng peke at tunay na reseta at ang mabisang gamot sa epidemya ay tumaas na ang halaga ng mga shares nito ng ilang puntos. Lola, ikaw talaga ang swerte ng aming Korporasyong Salcedo. Sa hinaharap, tiyak na palalaguin ko ang Korporasyong Salcedo, gagawin itong mas malaki at mas malakas at paiiralin sa buong mundo. Hindi ko bibiguin ang pag-asa mo sa akin, Lola. Binibini, gusto mo bang sumali sa aming ospital ng tradisyonal na medisina? Basta't gusto mong sumali, siguradong ilalaan ng buong komunidad ng tradisyonal na medisina ang lahat ng puwersa para sanayin ka. Ano ba? Tama ba yan? Sino ang magsasanay sa kanino? Ang kakayahan sa medisina ng ate ko, kung sasali siya sa Research Institute, siya pa ang magsasanay sa inyo. Kung mas sanayin pa ang kakayahan sa medisina ng ate ko, magiging Diyos na siya. Ate, ang Panginoon ng Wang family ay estudyante ni Dr. Song Ching, ang manggagamot na Diyos. Ang paboritong matandang estudyante ng manggagamot na Diyos ay si Wenling Xiao. Sayang, kinuha ng langit ang magaling, maagang namatay. Baka naman siya kaya ay. Ang medikal na aklat ng Venturina ay nawala ng maraming taon. Nakasulat dito ang napakaraming kahangahangang reseta ng gamot. Para sa pananaliksik ng mga susunod na henerasyon, mayroong hindi matatansyang halaga. Pagpalain ng langit ang tradisyonal na medisina, ang pamana ay muling bubuhayin. Binibini, dapat kang sumali sa aming Research Institute. Ang aming Research Institute. Bunso, sa ibang araw na lang tayo magkukwentuhan. Lola! Nanay, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Ate? Mga batang lalaki, bakit ang bagal ninyong tumakbo? Ang bilis ninyong tumakbo, Lola. Hindi ko kayo mahabol. Nanay, kung tatakbo pa kayo, baka maalog na ang buto ko sa katatakbo. Ako, na may 3 paa, ay hindi pa rin makahabol sa inyong 2 paa. Huwag kang mag-alala, Shing. Sa hinaharap, tiyak na aayusin ko ang iyong katawan para maging malusog tulad nung bata ka pa. Salamat po, Lola. Malakas at bata pa ako, hindi ko kailangang magpaayos. Hindi sila makasabay, pero ako, makakasabay ako. Sa hinaharap, ako na ang magiging alalay ninyo. Okay lang po ba? Ikaw na batang lalaki, ngayon pa lang nagsisimula ka ng makipag-agawan sa akin para sa atensyon. Lola, malapit nang magsimula ang klase. Gusto niyo bang sumama sa akin sa paaralan para bantayan ang pag-aaral ko? Ang tagal ko nang hindi nakakapasok sa paaralan. Magandang ideya ang pumasok sa paaralan. Lola, kayo ang pinuno ng pamilyang Salcedo. Kailangan kayo ng Korporasyong Salcedo. Kayo na ang mamahala sa kumpanya. Sa hinaharap, ako naman ang susunod sa inyo para matuto. Okay lang po ba? Ang Korporasyong Salcedo sa hinaharap ay iaasa pa rin kay Ting Shen. Pero kailangan mong mag-aral ng mabuti ng pamamahala. Dati, ginulo mo ang korporasyon. Ngayon, mas matalino ka na. Pero... Lola, bakit hindi natin palitan ang pangalan ng Korporasyong Salcedo at tawaging Korporasyong Wen? Kung buhay pa si Lolo, tiyak na hindi siya tututol. Nanay, sa tingin ko hindi maganda. Dapat Korporasyong Ling Xiao ang mas maganda. Mas maganda ang Korporasyong Wen. Mas maganda ang Korporasyong Ling Xiao. Mas maganda ang Korporasyong Wen. Mas maganda ang Korporasyong Ling Xiao. Korporasyong Wen. Korporasyong Ling Xiao. Korporasyong Wen. Santo ng Langit, natapos na ang inyong misyon. Maaari na kayong bumalik sa inyong pwesto. Nanay, ayoko pong umalis kayo. Lola, ayoko pong umalis kayo. Lola, huwag po kayong umalis. Hindi naman ibig sabihin ay iiwan ko kayo. Huwag kayong mag-alala, mula sa langit palagi ko kayong mamamasdan. Kapag nakita kong hindi kayo nagsusumikap, hintayin ninyo akong bumaba para pag-initan kayo. Lola, nanay. Nanay. Lola.